R. Silent Channel. Ang guru kong malakas. Kabanata 3111-3120. Semi-Saint Level Goddess of Color. Ang 1,000 taon ay hindi mabilis o mabagal sa God Realm. Matapos ang pag-atres ni Yang Yiyo, ang buong God Realm ay talagang nahulog sa isang uri ng kalmado, at ang kalmadong ito ay isang kalmado na malapit nang dumating, at alam ito ng maraming puwersa. Halimbawa, ang 10 pangunahing puwersa ng pamilya at ang 4 na pangunahing panlabas na puwersa sa likod ng Avenue Hall, gayon din ang puwersa ng Human Emperor Island, at iba pa. Sa katunayan, alam ng lahat ang sama ng loob sa pagitan ni Yang Yiyo at ng Emperador. O masasabing awayan ito ng mga taong may dalawang panahon. Ang lahat ay nanatiling kalmado at alam na ito ay isang reshuffle ng mga puwersa sa God Realm, at pagkatapos ay magsisimula ang isang bagong order, at ito ang magiging simula ng isang bagong panahon. Ang ilang mga tao ay handa ng lumipat, habang ang iba ay nanunood mula sa kabilang panig. Ang 33 Heavens Hall ay mayroong undercurrent ng mga tauhan sa loob ng 1,000 taon, at maraming malalakas na tao ang ipinatawag pabalik sa 33 Heavens Hall. Gayunpaman, walang balita mula sa Emperador. Para naman sa Yunmen Divine Realm kung saan naroon si Yang Yiyo, sa pagkakataong ito ay napaka-high profile nito. Direkta nitong inilagay ang pundasyon ng Yunmen Divine Realm World sa pinakasilangang bahagi ng Feisheng Mountains, at inihayag na aatake ito sa 33 Heavens Palace pagkatapos ng 1,000 taon. Personal na inutusan ng Rabbit Lord ang paghahanda para sa digmaan, naghihintay kay Yang Yiyo na lumabas sa retreat at direktang salakayin ang 33 Heavens Palace. Matapos lumitaw ang Yunmen Divine Realm World sa Feisheng Mountains of the Divine Realm, nagtayo si Yang Yiyo ng gate na humigit kumulang 100 talampakan ang taas para sa pagpasok at paglabas, at hindi na ito isinara. Tila hindi siya natatakot sa 33 Heavens Palace na darating sa pintuan. At ang katotohanan ay nagpatunay na ang mga tao ng 33 palasyo ng langit ay hindi dumating. Dahil dito, maraming puwersa sa Divine Realm ang nagtataka kung natakot ba sila. Anyway, mula nang ipahayag ni Yang Yiyo ang krusada pagkatapos ng 1,000 taon, ang 33 Heavens Palace ay hindi kailanman tumugon. Kaya lang, nakita ng ilang tao na ang malalakas na lalaki ng 33 Heavens Palace sa labas ay sunod-sunod na bumalik sa Great Tianshan, at walang kilusan maliban doon. Ang Datian Mountain ay ang bundok ng God Realm kung saan matatagpuan ang 33 Heavens Palace God Realm World. Ang 33 Heavens Palace at ang Yunmen God Realm World ay parehong God Realm World. Palagi silang matatagpuan sa tuktok ng Datian Mountain sa kanluran ng God Realm. May isang gate doon, na kung saan ay ang Gate of Paradise, na siyang pasukan sa 33 Heavens Palace World. Kailan? Lumabas si Yang Yiyan mula sa God Realm, dinala niya ang Yunmen God Realm mula sa dilim tungo sa liwanag, at itinakda ang silangan ng Feisheng Mountain bilang pundasyon ng Yunmen God Realm, at gumawa ng matapang na pahayag upang salakayin ang 33 Heavens Palace pagkatapos ng 1,000 taon. Sa katunayan, ito ay isang pagsubok din. Sino ang nakakaalam na ang 1,000 taon ay darating ng napakabilis sa isang kisap mata, ngunit mula sa simula hanggang sa katapusan, ang 33 Heavens Palace ay walang reaksyon, o ang Emperador ay walang reaksyon. Nakita lang ng ilang tao na maraming 33 Heavens Palace disciples na nasa labas ay sunod-sunod na bumalik. Walang paggalaw, na hindi magandang bagay. Nang dumating ang 1,000 taon, lumabas si Yang Yiyan mula sa pag-urong. Sa araw na ito, sa ika-9 na antas ng Cloud Gate Divine Realm, ipinatawag ni Yang Yiyo si Lord Rabbit at Lingi, Little Phoenix, Daor, Niu Duzi, Niu Qiu, Yunlei Beast, Hao Dudo, Kier, Zhu Ziang, Mi Jia, at Zhu Ying, lahat ay nagtipon upang talakayin ang usapin ng pag-atake sa 33 Palace. Siyempre, ang mga taong ito ay nasa antas ng Hidao, ang pinakamakapangyarihan sa Cloud Gate Divine Realm, o sa buong God Realm, lahat sila ay pinakamalakas sa Hidao level. Ang tanong na tatalakayin ay kung isasama niya ang iba, o sasama sa lahat ng antas ng Hidao. Tinanong ni Yang Yiyo si Lord Rabbit, may reaksyon ba ang matandang Emperador Zun sa nakalipas na 1,000 taon? Walang reaksyon, maliban sa ilang mga disipulo na wala at bumalik sa 33 Heavens Palace, wala pang reaksyon hanggang ngayon. Sagot ni Lord Rabbit. Hindi ito ang estilo ng Emperador noong panahong iyon. Tahimik kong sinabi na sasalakayin ko ang kanyang lungga, bakit walang reaksyon? Nagtataka si Yang Yiyo. Mataimtim na sinabi ni Lord Rabbit, ito ang pinakakinabahala ko. Ang 33 Heavens Palace ay masyadong mapayapa sa loob ng libu-libong taon. Ito ay napaka-abnormal. Ayon sa dominanti at mapagmataas na puwersa sa ilalim ng 33 Heavens Palace ng Celestial Clan, hindi dapat ganito. Maaaring lumabas na ang balita na marami tayong mga taong antas ng Hidao, at natakot ang Emperador. Sabi ni Yang Yiyo, hindi dapat. Hindi pa nakakalabas ang lahat. Nananatili sila sa Cloud Gate Divine Realm sa loob ng libu-libong taon. Hindi ito dapat tumulo. Kung tungkol sa Emperor na natatakot, mas imposible iyon. Natatakot ako na may iba pa. Sabi ni Lord Rabbit pagkatapos umiling. Pinag-isipan ito ni Yang Yiyo at sinabi, kahit ano paman, ang labanang ito ay dapat ipaglaban anuman ang mangyari. Dapat ay may pahinga sa pagitan natin at ng matandang Emperador.
Sa palagay ko, lahat ng nakaabot sa Heavenly Dao level ay dapat dalhin. Ang naipon na pundasyon ng 33 Heavens Palace sa buong panahon ay tiyak na hindi lang bilang ng mga tao sa ibabaw. Kahit na ito ay ang bilang ng malalakas na tao, tiyak na higit pa sa Tiansheng Palace ang mayroon. Sabi ni Lord Rabbit. Tumanggo si Yang Yian, mayroon akong kaparehong ideya. Pagkatapos ay hayaang makilahok sa labanan ang lahat ng antas ng Heavenly Dao, kasama ang lahat ng naroroon, sapat na ito. Hanggat walang lalabas na santo, mayroon akong kumpiyansa na patayin ang emperador at sirain ang kanyang 33 langit na palasyo. Kung may lumitaw na santo, ipaubaya mo ito sa akin sa oras na iyon, ngunit kung walang lilito na santo, hindi ako makakagawa ng aksyon para sa ilang kadahilanan. Gayunpaman, inirerekomenda ko ang isang tao sa iyo. Maaari mo siyang isama sa oras na iyon. Ang kanyang paglilinang ay pumasok sa semi-sant realm, o siya mismo ay isang santo. Nagsalita si Ling Yi. Nang marinig ni Yang Yian na sinabi ito ni Ling Yi, naging curious siya at nagtanong, sino ito? Sa isang lambak sa Cloud Gate Divine Realm. Sabi ni Ling Yi. Naisip ito ni Yang Yian. Lahat ng malalakas na lalaki sa Cloud Gate ay nasa main hall. Mayroon ding mas makapangyarihang tao. Sa isang lambak sa Cloud Gate. Bigla niyang naalala ang isang tao at tumingin kay Ling Yi, hindi mo ibig sabihin. Goddess of Color, right? Tama iyan. Tumanggo si Ling Yi. Biglang natauhan si Yang Yian, ngunit inaasahan din ito. Nang makilala niya ang Diyosa ng mga kulay, alam niyang isa itong practitioner na bumalik sa banal na daan, ngunit hindi pa nakakabawi ang kanyang paglilinang. Ang Goddess of Colors has always gave him a very mysterious feeling, and of course very kind. Nang pumunta siya sa pamilya G sa God Realm, hiniling niya sa Goddess of Colors na tumulong minsan, at iyon ay isang hakbang na pumatay sa kaaway sa isang segundo. Pagkatapos maglingkod sa Goddess of Colors, nanatili siya sa Yunmen God Realm at pumili ng lambak upang magsanay. Kung hindi ito binanggit ni Ling Yi, halos makalimutan na niya ang pagkakaroon ng makapangyarihang Diyosa ng kulay. Ayon kay Ling Yi, ang Goddess of Color ay nasa semi-sant stage na, ibig sabihin nasa kanya ang lakas ng ikalimang antas ng hidaw. Ngunit kung makakatulong ang Diyosa ng kulay, iyon ang pinakamahusay, ngunit ang susi ay batay sa kanyang pag-unawa sa malaking ginang na ito, malamang na imposibleng hilingin sa kanya na tumulong sa pakikipaglaban. Na may mapait na ngiti, sinabi ni Yang Yian, natatakot ako na mahirap mag-imbita ng sinumang babae. Noong nakilala ko siya, hindi ko siya hiniling na magtrabaho sa Yunmen. Maluwag na sinabi ni Ling Yi, isa sa 36 na palasyo ng banal na emperador ay ang Diyosa ng kulay. Sa katunayan, ang 36 na palasyo sa ilalim ng banal na emperador ay halos lahat ay magkakasama. Hanapin mo siya at bigyan siya ng isang patak ng Fountain of Youth. Maaaring makabawi siya ng ilang alaala at natural na makakatulong sa oras na iyon. Ubo. Matapos makinig sa kwento ni Ling Yi, marahas na umubo si Yang Yian, na mula ang kanyang lumang mukha. Bagamat hindi niya inamin na siya ang reinkarnasyon ng Holy Heavenly Emperor, at sa katunayan ay wala siyang anumang alaala, ang katotohanan ay siya ang reinkarnasyon ng Holy Heavenly Emperor, at ayon sa mga babae ng Holy Heavenly Emperor, ang 2 dakilang reyna, ang 36 na palasyo ay halos nagtitipon sa paligid ng mga santo ng palasyo, at ngayon ay nagtitipon-tipon ang halos lahat ng mga santo ng palasyo, ayon sa mga kababaihan ng Holy Heavenly Emperor. Kanya, hindi niya ito maitatanggi. Kung walang dahilan at epekto sa nakaraang buhay, paano niya mapapaligiran ngayon ang makapangyarihang mga hayop na ito, tulad ng Ling Yi, ang Fountain of Youth, ang 7 banal na kaharian, at ang Holy Heavenly Palace, at iba pa. Ngayon ayon kay Ling Yi, ang Diyosa ng mga kulay ay maaaring isa rin sa 36 na santo. Ang bagay na ito, medyo nabahala si Yang Yian. Sa kabutihang palad, maraming mga tao ang hindi nakabawi sa kanilang mga alaala, at sila pa rin ang kanilang sarili. Pero parang gusto niya talagang makita ang Diyosa ng mga kulay. Matapos maayos ang usapin, hiniling ni Yang Yian kay Rabbit Lord na pigilan ang mga tao at maghanda na lumabas, habang hinanap niya ang Diyosa ng mga kulay. Sa mga salita ni Ling Yi, ang babaeng ito ay maaaring nakabawi ng ilang alaala. Pagdating ng panahon, bibigyan niya ang Goddess of Colors ng isang patak ng Fountain of Youth, at natural na mababawi nito ang higit pang mga alaala at tutulungan siya. Nag-iingat pa rin si Yang Yian tungkol kay Emperor Zun. Nilusob lang niya ang 33 Heavens Palace. Bagamat puno siya ng kumpiyansa, kinailangan niyang kunin ang lahat ng matataas na antas ng mga master ng Yunmen para lumaban hanggang kamatayan. Kailangan pa niyang isaalang-alang ang ilang isyu sa kaligtasan. Lahat sila ay malapit niyang kaibigan, kaya natural na ayaw niya ng anumang pagkalugi. Isa sa mga pangunahing dahilan ay natakot sina Tai at Ling Yi na si Emperor Zun ay may kinalaman sa Shere clan. Hindi nila dapat hayaang magkamali. Kung mayroong dagdag na kalahating santo sa paligid, ito ay isang safety net. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa lambak kung saan nagsasanay ang Diyosa ng kulay. Huminga siya ng malalim at sumigaw, nandito si Yang Yian para bisitahin ang Goddess of Color. Kabanata 3112 isang malakas na sampal. Ito ang teritoryo mo, bakit ang galang mo? Pasok ka. Umalangaw-ngaw ang boses ng Diyosa ng mga kulay, na may halong panunuya.
Ngumisi si Yang Yiyo at naglakad papunta sa lambak. Iginagalang niya ang Diyosa ng mga kulay mula sa kaibuturan ng kanyang puso, dahil lang sa tinulungan siya nito noon. Pero ngayon, kakaiba ang naramdaman niya. Ayon kay Ling Yi, ang Diyosa ng mga kulay ay isa sa 36 na palasyo. Hindi ba ibig sabihin? Sa panahon ng Kaitian, sa buhay ng Holy Emperor, babae rin siya. Habang nakaramdam ng kaunting kahihiyan sa kanyang puso, nagkaroon din siyang ng kaunting hindi maipaliwanag na pananabik. Ang babaeng ito, mula nang makilala niya hanggang ngayon, ay naging espesyal sa puso ni Yang Yiyo. Hindi pa rin sigurado si Yang Yiyo nang dumating siya sa Goddess of Colors, at hindi niya alam kung tutulungan siya nito, ngunit kailangan niyang sumama, dahil ang malaking lalaki na ito ay isang malakas na tao. Ano man ang mangyari, kailangang igalang ni Yang Yiyan ang babaeng amo. Nakadepende ang lahat kung maaanyayahan niya siya palabas ng bundok. Kung hindi yun gagana, makikinig lamang siya sa payo ni Ling Yi at ibigay sa amo ang Fountain of Youth, o ang Fountain of Life. Sa madaling salita, medyo nahiya si Yang Yiyan. Kung tutuusin, kilalanin man niya o hindi, lahat ng iyon ay kasalanan niya sa kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay. Hindi nagtagal ay narating niya ang kalaliman ng lambak, at isang maliit na patio ang lumitaw sa kanyang paningin. Ito ay hindi napakarilag, ngunit itinayo sa mga damo at mga puno. Iisa lang ang bahay, maliit na bakuran, at ilang bulaklak at halaman ang nakatanim. Ito ang lugar kung saan nagpractice ang Diyosa ng kulay. Pagpasok niya, nakita niya ang Diyosa ng kulay na kinakalikot ang cauliflower sa looban. Ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, "Lady, long time no see. Haha, may problema ba sa'yo?" Sabi ng Diyosa ng kulay nang hindi tumitingin at patuloy na inihain ang kanyang mga bulaklak at halaman. Ngumisi si Yang Yiyo, "Bumalik ako mula sa God's domain para makita ka, madam. Pumunta lang ako para makita ka at tingnan kung may kailangan ang courtyard mo. Bibili ako para sa iyo. Madulas na dila, 1,000 taon ka nang bumalik bago mo ako naalala. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, kung hindi, umalis ka na." Ang ginang na ito ay hindi nagbigay ng kahit anong mukha kay Yang. Napahiya si Yang at sinabing, "Sa totoo lang, kung sasabihin mong okay lang. Kailangan ko pa rin ang tulong mo." Patuloy na kinalikot ni Madam Kaishen ang mga bulaklak at halaman ng walang sabi-sabi. Sinabi lang ni Yang Yiyo, "Sasalakayin ko ang 33 Heavens Palace, para maghiganti sa matandang emperor, para ayusin ang mga hinaing, at hihingi ako ng tulong sa iyo." Haha, ngumisi si Kaishen, "Busy ako." Nang walang kahit na pagtataas ng ulo. Labis na nanlumo si Yang Yiyo. Ang malaking tao na ito ay hindi kailanman tumingin sa kanya mula sa simula hanggang sa katapusan, at hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha. "Bigyan mo ako ng mukha, please." Nagsimulang maging walang hiya si Yang. "Hindi, sabi mo busy ako, pero 4th level cultivator ka na ngayon, and you have bring back a bunch of masters. What's wrong with me? One more or one less doesn't make a difference. You can go wherever you want. I told you that we were just helping each other, and I've helped you before. But you haven't done anything with you so far, I don't done anything with you so far, ako." Ang Diyosa ng mga kulay ay hindi nagbigay ng anumang mukha sa kanya. Walang pagpipilian si Yang Yiyo. Iniisip niya noon na maaari niyang hilingin sa kanya na tulungan siya sa paglabas ng bundok, ngunit ngayon ay tila hindi ito gagana. Siya, magagawa lamang ang sinabi ni Ling Yi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ginalaw ang kanyang isip. Isang patak ng madilim na berdeng tubig mula sa Fountain of Youth ang lumitaw sa kanyang palad. Biglang napuno ng malakas na sigla ang buong lambak, at nagwala ang mga bulaklak at halaman sa looban. Ang mga lumaki ay tumangkad, at ang mga namumulaklak ay namumulaklak. Ang Diyosa ng mga kulay, na hindi kailanman tumangala kay Yang Yiyo, sa wakas ay tumayo ng bigla, tinitigan ang palad ni Yang Yiyo na may nagniningning na mga mata. "Anak, ito ba ang uri ng patak ng tubig na ibinigay mo sa akin noong nakaraan?" Hindi ang uri ng huling pagkakataon. Ang isang ito ay talagang naglalaman ng kahulugan ng Taoismo, at ito ay puno ng sigla. Ito ay isang kayamanan ng langit at lupa. Ibigay ito sa akin. Tuluyan nang nawala ang katahimikan ng Goddess of Colors. Nakinig si Yang Yiyo sa Goddess of Colors at hinangaan siya ng palihim. Siya ay talagang isang malakas na tao sa antas ng semisanto sa lingko. Naramdaman niya agad ang pagkakaiba ng Fountain of Youth. Sa katunayan, ito na ngayon ang ultimate evolution version ng Water of Life, the Fountain of Youth. Natural na pinag-aralan niya ito noong milenyo. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso na kunin ang patak na ito ng Fountain of Youth. Dapat mong malaman na ang kakanyahan ng Fountain of Youth ay isang maliit na sukat lamang ng isang kamao, ngunit ito ang ubod ng Tianhe River. Hanggat gusto niya, maaari siyang mag-evolve ng Tianhe River. Ang patak ng Fountain of Youth sa kanyang kamay ay hindi ang orihinal na tubig ng buhay. Ang halaga nito ay hindi masusukat. Ito ay hindi lamang isang nakapagpapagaling na banal na tubig, ngunit naglalaman din ng Great Tao. Maiintindihan nito ang Great Tao of Vitality. Ito ay isang malakas na puwersa para sa kanya at isang bahagi ng kanyang lakas. Masakit gumamit ng kahit isang patak. Buti na lang at nasa katawan niya ang Fountain of Youth.
Hanggat patuloy niyang hinihigop ang sigla ng mundo, maaari niyang patuloy na palaguin at pakainin ang bukal ng kabataan. Pagkatapos ng lahat, miyembro ng pamilya ang Diyosa ng kulay kaya hindi kawalan na ibigay ito sa kanya. Kaya lang, hindi komportable si Yang Yian na ibigay ito sa kanya sa anyo ng isang transaksyon, ngunit wala siyang magagawa. Ganito talaga ang babaeng ito. Pero, talagang inaabangan niya ito. Matapos kunin ng Goddess of Color ang patak na ito ng Fountain of Youth, kung talagang maibabalik nito ang alaala ng nakaraang buhay gaya ng sinabi ni Ling Yi, ano kaya ang magiging eksena noon? Dapat masaya, tama ba? Isipin mo, siya ang ikatlong reinkarnasyon ng banal na emperador, at ang Diyosa ng mga kulay, sa mga salita ni Ling Yi, ay isa sa 36 na palasyo sa harem ng banal na emperador. Kapag kinuha niya ang bukal ng kabataan at naibalik ang kanyang alaala, sasabihin ba niya sa kanya ng may kapitan, mahal kong asawa, sa wakas ay hinintay kita, o isang bagay na katulad niyan. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, ito ay kawili-wili, ngunit nakakalungkot na wala siyang anumang alaala ng banal na emperador. Siya pa rin ang kanyang sarili, ngunit hindi niya alam kung paano makakasama ang babaeng ito sa hinaharap. Nang si Yang Yiu ay nag-iisip at nag-i-imagine, narinig niya ang Diyosa ng mga kulay na nagsabi, ibigay mo sa akin ang bata, deal, tutulungan kita minsan. Nang magsalita siya, nagniningning ang mga mata ng Diyosa ng mga kulay. Siya ay isang malakas na tao ng banal na daan. Kahit na mayroon siyang ilang mga alaala, hindi ito kumpleto. Talagang alam niya na hindi madali para sa kanya na linangin ang banal na daan. Una, dapat niyang patunayan ang bunga ng tao, ngunit wala siyang ideya. Ngayon ang kanyang paglilinang ay natigil. Siya ay may kalahating paa sa kaharian ng banal na daan at maaari lamang ituring bilang isang kalahating santo. Matapos ilabas ni Yang Yian ang patak ng tubig na ito na puno ng sigla, naramdaman niyang lumuwag ang kanyang bottleneck sa loob ng maraming taon. Ang batang ito ay naglabas ng ganoong kayamanan, hindi niya ito kayang tanggihan, nagningning ang kanyang mga mata. Kung gayon ito ay isang deal, ibigay ito sa iyo. Ngumiti si Yang at pinitik ang kanyang daliri, at ang Fountain of Youth ay lumipad papunta sa Goddess of Wealth. Nilunok ito ng huli sa isang lagok. Biglang natabunan ng makukulay na ulap ang Diyosa ng kayamanan. Malinaw, ang kapangyarihan ng Fountain of Youth ay gumana sa kanyang katawan. Pumikit siya at tila pumasok sa isang estado ng paglilinang. Hindi siya inistorbo ni Yang Yian, naghihintay lang sa tabi niya. Akala ko magtatagal, pero hindi ko inaasahan na makalipas lang ang isang oras ay magwawala na ang makukulay na ulap sa katawan ng Diyosa ng kayamanan. Si Yang Yian ay patuloy na nakatitig sa kanya, at sa susunod na sandali, binuksan ng Diyosa ng kayamanan ang kanyang mga mata. Nagtama ang apat na mata. Sa sulyap na ito, nakita ni Yang Yian ang isang masalimuot na tingin sa mga mata ng Diyosa ng kayamanan. Sa kasamaang palad, wala siyang nakitang tagumpay sa kanyang paglilinang. Nang tatanungin niya sana siya tungkol sa epekto ng Fountain of Youth. Isang eksenang hindi inaasahan niyang ang nangyari sa sumunod na segundo. Yang, nakaramdam ng kislap sa harap ng kanyang mga mata. Isang malakas na sampal ang narinig. Pagkatapos ay narinig niya ang Diyosa ng kulay na sumumpa ng may masalimuot na hinanakit, taong hindi tapat. Si Yang ay ganap na nalilito, hindi sinasadyang tinakpan ang kanyang mukha, at sumisigaw sa kanyang puso, hindi ito ang paraan kung paano bubuo ang script. Sa orihinal na akala, kung kinuha ng Diyosa ng kulay ang bukal ng kabataan, ayon sa mga salita ni Ling Yi, maaaring mabawi niya ang kanyang memorya. Naisip na lang niya na pagkatapos na mabawi ng Diyosa ng kulay ang kanyang alaala, iiyak ito at sisigawan siya, asawa ko, natagpuan ka na rin ng iyong asawa. Sa hindi inaasahan. Mukhang nabawi na talaga ng babaeng ito ang kanyang alaala. Ngunit, ang hinihintay niya ay isang malakas na sampal. Namumula at masakit ang mukha niya. Ang tatlong salitang, hindi tapat na tao, ay bamulong sa kanyang pandinig. Dam Ling Yi, niloloko mo ako. Sigaw ni Yang sa puso niya. Sa sandaling ito, nakaharap siya sa matatalas na mata ng Diyosa ng mga kulay, at pakiramdam na papatayin siya ng malaking tao sa susunod na sandali. Ano ba ang nangyayari? Ito ay, hindi ko kasalanan. Dapat mong hanapin ang bastard na iyon, Emperor Shengtian. Kabanata 3113 nagsimula ang krusada. Sa sandaling ito, ang aura na nagmumula sa Goddess of Colors ay napakalakas, at ito ang uri ng aura na nagdadala ng nakamamatay na layunin, na nagpapatibok sa puso ni Yang at tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ilang sandali, hindi alam ni Yang ang gagawin. Hindi niya magawang magalit sa harap ng Goddess of Colors. Halatang sinampal siya sa mukha ng walang dahilan, pero hindi siya naglakas loob na ilabas ang hinaing sa kanyang puso. Anong nangyayari? May epekto kaya ang Fountain of Youth na hindi niya alam na nagdulot ng ilang pagbabago? O may masamang epekto ba ito sa Goddess of Colors? Naapektuhan ba nito ang paglilinang ng Goddess of Colors? Kung hindi, bakit siya galit na galit? Nang hindi mapalagay si Yang Yiu, ang Diyosa ng mga kulay ay umungal, lumabas. Oh, okay. Halos walang malay na sagot ni Yang Yiu, at tumalikod at diretsyong umalis, hindi, muntik na siyang tumakbo. Pero ito ang inaasahan niya. Nakakatakot ang tingin sa mga mata ng Diyosa ng mga kulay nang hampasin siya nito noon. Nakaramdam siya ng creepy.
Buti na lang umalis agad siya. Hindi niya kayang masaktan siya. Dapat umalis na siya. Kung tungkol sa pag-imbita sa malaking ginang na ito na tumulong, kalimutan mo na ito. Nadama ni Yang Yiyo na kung mananatili siya sa kanyang patio ng isang segundo pa, mas malalagay siya sa panganib. Bumalik siya sa ikasyam na palapag ng templo sa kahihiyan. Nakita ni Ling Yi si Yang Yiyo na paparating at nagtanong, ano ang problema? Buti na lang hindi na lang siya nagtanong. Nang magtanong siya, tumaas ang galit ni Yang Yiyo. Galit niyang sinabi kay Ling Yi, masama ang ideya mo. Nasample ako sa mukha ng walang kabuluhan. Natigilan si Ling Yi saglit, at saka humagalpak ng tawa. Tumawa ka pa. Galit na sabi ni Yang Yiyo habang nakadilat ang mga mata. Tama, haha, parang may naalala ang ginang, at naayos na ang usaping ito. Nakangiting sabi ni Ling Yi. Inilibot ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at sinabing, ano ba? Bihira niyang bigyang pansin si Ling Yi, kaya lumingon siya at tinanong si Lord Rabbit, handa ka na ba? Sa itaas ng Heavenly Dao Realm, maliban sa ilang gwardya, lahat ng malalakas na lalaki sa itaas ng Heavenly Dao Realm sa buong Yunmen Divine Realm ay sasali sa labanan. Atake ng 1,100 katao, at maaari kang umalis. Sabi ni Lord Rabbit. Tumanggaw si Yang Yiyan at sinabing, kung gayon, umalis na tayo. Tumingin siya kay Ling Yi at sinabing, pumunta ka rin. Noong una, plano niyang umalis sa Ling Yi upang bantayan ang Yunmen Divine Realm, ngunit ngayon ay naisip niya na nabigo ang pag-imbita kay Lady Kaishen, kaya natural na kailangan niyang isama si Ling Yi. Hindi ako pupunta. Sinabi ko noon na kung hindi ako lalabas ng banal na Dao, hindi ako kikilos, at hindi ako makakagawa ng aksyon. Walang silbi ang pagpunta. Kasama ang dakilang Sage Han Yuan dito, walang problema. At saka, sinong babae ang pupunta, makatitiyak ang banal na Panginoon tungkol dito. Sabi ni Ling Yi. Si Yang Yiyan ay kalahating naniniwala at kalahating nagdududa sa mga salita ni Ling Yi, ngunit hindi niya pinilit si Ling Yi na sundan siya. Pinandilatan niya si Ling Yi at tumigil sa pagsasalita, at inutusan ang Rabbit Lord, Ferna. Tungkol naman sa sinabi ni Ling Yi na pupunta ang Diyosa ng kulay, wala na siyang pag-asa, at umaasa na lang nasasampalin siya ng ilang amo ng Diyosa sa mukha. Sa katunayan, buo na ang tiwala niya sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan at lakas. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Emperor ng 33 Heavens Palace ay maaari lamang ituring bilang isang panig ng God Realm, hindi lahat. Kung hindi niya kayang talunin ang panig na ito, hindi ba't napakawalang kwenta? Mahigit sa 1,000 Yunmen strongmen na may cultivation sa itaas ng Heavenly Dao level, naniniwala si Yang Yiyan na sapat na ang puwersang ito para duminahin ang God Realm, lalo pa ang 33 Heavens Palace. Hindi niya kailangang maging masyadong maingat. Ang pag-urong pabalik ay makakasama lamang. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mataas na antas ng mga Diyos. Ito ay isang digmaan na tumutukoy sa kapalaran ng God Realm. Kinakatawan niya ang Ascending Clan, habang ang Emperor ng 33 Heavens Palace ay kumakatawan sa Heavenly Clan of the God Realm. Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang malalaking lahi, at ito rin ang pinakamalaking sistema sa God Realm. Ang tagumpay o pagkatalo ay masasabing nauugnay sa direksyon ng buong God Realm. Kung manalo siya, siya ang magiging maliwanag na master ng God Realm. Sa kabaligtaran, kung papatayin siya ng emperador, ang Ascending Clan ay magiging ganap na mapanglo sa hinaharap. Mahuhulaan na walang sinuman ang makakaakyat mula sa lower realm, at ang Celestial Clan ay tiyak na mauuna sa kanila sa landas ng pag-akyat. Para sa kanya, panalo lang ang pinapayagan, hindi pagkatalo. Nangako siyang papatayin ng emperador at lipulin ang 33 palasyo ng langit. Hayaan ang Ascending Clan na maging katulad ng Celestial Clan at iba pang lahi sa God Realm. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang tungkol sa mga lumang sama ng loob, kundi pati na rin sa labanan ng swerte sa pagitan ng dalawang karera. Magiging kasinungalingan ang sabihin na walang psikolohikal na presyon. Ngunit alam ni Yang Yiyo na ito ay mareresolba sa madaling panahon, at ngayon na ang oras. Pagkalabas ng 9th Palace, naka-standby ang lahat. Nakita niya ang panganay na kapatid na lalaki, ang pangalawang kapatid na lalaki, ang nakababatang kapatid na babae, ang amo at iba pa. Siya. Nakita din ang mga matandang subordinate na umakyat mula sa Cloud Gate sa lower realm. Maging si Jiao Nan at iba pang kababaihan ay naroon, ngunit sa kasamaang palad, iilan lamang sa kanila ang nakaabot sa antas ng Heavenly Dao. Gayunpaman, nakapag-ayos na siya na iwan sila para bantayan ang bahay, at ngayon ay pinuntahan nila siya. Pagkatapos mag-hello, umalis si Yang Yiyo. Ang maliit na Phoenix, Loach, Mink, Guya, at iba pa. Sa paligid niya ay makapangyarihan lahat sa antas ng hidaw. Ang siyam na totoong dragon na natanggap ni Sister May ay naging 9 Dragon Lotus Throne at naging bundok ni Yang. Ito ay bilang kahanga-hanga hanggat maaari. Kaya na. Sa isang utos, mahigit 1,000 tao ang lumipad palabas ng Cloud Gate Divine Realm. Pinangunahan ni Yang Yiyo ang libu-libong makapangyarihang mga Diyos at Espiritu mula sa Cloud Gate palabas ng kanilang pugad, at ang buong God Realm ay sa isang kaguluhan. Maraming puwersa ang nanunood. Hindi kailanman nalaman ni Yang Yiyo ang tungkol sa 10 pangunahing pamilya at ang 4 na pangunahing panlabas na puwersa, ngunit palagi siyang naniniwala na ang mga puwersang ito ay hindi dapat madaling harapin.
Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ngayon, sumigaw siya sa Rabbit Lord na makaakyat sa Lotus Throne. Siya. Direktang nagtanong, mayroon bang kakaibang paggalaw sa ibang puwersa sa God Realm? Pinadala ni Ling Yi si Xiao Ba at ang iba pa para mag-imbestiga, o bantayan sila. Huwag mag-alala, kung may anumang kakaibang paggalaw, babalik si Xiao Ba at ang iba pa para magulat. Sabi ng Rabbit Lord. Natigilan si Yang Yian. No wonder hindi niya nakita si Xiao Ba at ang iba pa. Matagal na pala silang nagkaayos. Si Yang Yian ay tiwala pa rin tungkol kay Xiao Ba at sa iba pang 19 na buhay na demonyo. Ang talento ng 36 na pagbabago ay totoong-totoo na sila ay isinilang upang maging mga talento sa katalinuhan. Nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, kahit na nakipagdigma siya sa 33 Heavens Palace sa oras na iyon, at isang tao mula sa mga puwersang iyon ang talagang nasangkot, hindi ito mahalaga. Papatayin niya silang lahat. Paano ang Renhuang Island? Naisip ni Yang Yian ang mga umaakyat na puwersa ng angkan noong huling panahon na pinamumunuan ni Foxy Shenhuang. Sa pagsasalita tungkol dito, ang mga tao ng Renhuang Island ay din ang pataas na angkan ng mas mababang mundo, ngunit sila rin ay mga tao ng huling panahon. Iba sila sa mga modernong umakyat na angkan tulad ng Yunmen, ngunit sila ay mula sa parehong angkan, parehong pinagmulan, at parehong pinagmulan. Hindi ko lang alam kung ano ang saloobin ng mga tao ng Renhuang Gao sa pag-atake sa 33 Heavens Palace sa pagkakataong ito. Wala pang balita hanggang ngayon. Sabi ni Tu Ye. Sa tingin mo ba darating sila para suportahan tayo? Tanong ni Yang Yian. Mahirap sabihin. Iisa ang pinanggalingan nila at lahat ay umakyat na mga tao, ngunit ang mga tao ng Renhuang Island ay ang mga umakyat na tao sa huling panahon kung tutuusin, at iba pa rin sila sa mga tao ng Yunmen Divine Realm. Ngunit ayon sa pagkakaintindi ko kay Renhuang Foxy, hindi siya dapat tumahimik. Wait and see. Sabi ng Rabbit Lord. Habang nag-uusap ang dalawa, naramdaman ni Yang Yiu ang isang banal na liwanag na biglang lumiwanag sa itaas ng Lotus Chariot. At naging alerto din ang siyam na totoong dragon at gustong lumaban. Tumangala si Yang Yiu at sumigaw, tumigil ka, malaking dragon, papasukin mo siya. Ngunit may lumitaw sa langit. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Diyosa ng kulay. Pag-usapan natin ang mga kamakailang isyu sa pag-update. Totoong bumagal ang update ng Shangdian. Siyempre, hindi ito sinasadya, o ito ay isang problema ng Catamaran sa Shangdian. Wala akong gustong ipaliwanag, pero hindi naintindihan ng ilang mambabasa. Para sa kadahilanang ito, espesyal na idinagdag ko ang aking WeChat, pinagalitan, at pagkatapos ay hinarangan ako. Nangyari ito. Nakakatawa talaga. Hayaan akong diretso sa punto. Ang pangunahing dahilan ay na ngayon ay hindi ako nagsusulat ng 10,000 salita sa isang araw tulad noong nagsimula ako ng isang bagong libro. Una, hindi ako makasabay sa lakas. Si Shangdian ay nasa early 30s. Matapos magsulat ng ilang taon, nagtatrabaho ako ng hating gabi at may iba't ibang problema sa kalusugan. Hindi ako mabilis magsulat. Pangalawa, alam ng lahat na napakaraming salita, at napakaraming aspetong dapat isaalang-alang. Kung gusto mong magsulat ng mabilis, babagsak ang plot. Sa tingin ko lahat ng tao ay hindi nais na isuko ang kalidad ng balangkas sa pagtugis ng bilis, at ang libro ay babagsak sa dulo at mabilis na matatapos, kaya hindi ka makakasulat ng mabilis. I highlight ang mga pangunahing punto. Ang ikatlo at pinakamahalagang dahilan, hindi ko sinabi kahit kanino, dahil natatakot ako na may mga taong matuwa dito, ngunit sasabihin ko sa iyo ngayon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng maraming mambabasa sa akin. Anong nangyari? Ang daliri ni Shangdian ay tinusok ng burr noong nakaraang taon. Ito ay wala sa una, ngunit ito ay unti-unting nag-evolve sa isang bagay tulad ng isang mais. Lalo na kamakailan, nagsimula itong sumakit, ang uri ng pamamaga ng sakit. May isip mo ang pakiramdam ng pananakit ng iyong mga daliri sa tuwing pinindot mo ang keyboard. 10 daliri ay konektado sa puso. Naisipan kong pumunta sa ospital para maoperahan, pero kung gagawin ko ang operasyon, siguradong hindi na makagalaw ang mga daliri ko, kaya't huminto muna ako saglit sa pagsusulat, kaya naisipan kong mag-stick na tapusin muna ang libro. Bagaman hindi ito isang malaking problema, ito ay magkakaroon ng epekto pagkatapos ng lahat. Sana maintindihan ako ng lahat. Naipost ko ang larawan sa QQ Space at malalaman ng aking mga mambabasa na nagdagdag sa akin kung ano ang nangyayari. Sa totoo lang, nakakasulat pa rin ako ng 5,000 hanggang 6,000 na salita sa isang araw kahit masakit ang mga daliri ko. Nagsusulat talaga ako gamit ang aking mga ngipin. Bawat ilang araw, ang mga burr ay pumuputok at pagkatapos ay namamaga at sumasakit. Gagamit ako ng silk carving knife para tusukin ito, para gamaan ang pakiramdam ko, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang pag-type sa keyboard. So, sana maintindihan ng lahat na hindi talaga ako marunong sumulat ng 18,000 words ngayon. Sa hinaharap, mag-a-update ako batay sa 5,000 hanggang 6,000 na salita, at magsusulat pa ako kapag kaya ko. Ako, hindi na magsasabi ng marami pang iba. Nais ko pa ring pasalamatan ang lahat para sa kanilang suporta sa nakalipas na 3 taon, lalo na ang ilan sa mga mambabasa na patuloy na sumusuporta sa akin mula sa simula hanggang ngayon. Maraming salamat po.
Sana ay maging matyaga ang lahat sa huling yugto, at sana ay patuloy akong suportahan ng lahat. Ang mga may kakayahang magbigay ng gantimpala at bumoto ay maaaring magbigay sa akin ng ilang paghihikayat. Mangyaring mag-subscribe sa tunay na bersyon. Bagamat hindi ko ito ma-update ng 10,000 beses, ginagawa ko ang aking makakaya upang isulat ang bawat plot at sa wakas ay tapusin ito ng seryoso. Kabanata 3114 ito ay depende sa kanya. Hindi mo ba inaasahan na darating ang Diyosa ng Kayamanan? Bagamat hindi mapalagay si Yang Yian, mula nang dumating siya, kailangan pa rin niyang makita siya, tama ba? At halatang diretsyong lumapit ito sa kanya. Hayaang bitawan ng siyam na tunay na dragon ang trono ng Lotus at pasukin ang Diyosa ng Kayamanan. Niyaya siya nito noon at nasample sa mukha. Ngayon ay dirdiretso niya itong hinabol. Medyo nabahala si Yang Yian, ngunit alam din niyang walang silbi ang pagtatago. Mas magandang tingnan kung ano ang gagawin ng malaking ginang na ito. Sa susunod na sandali, ang Diyosa ng Kayamanan ay kumislap at nakarating sa pinakasentro ng trono ng Lotus. Ang panloob na espasyo ng Lotus Throne na nabuo ng siyam na totoong dragon ay talagang napakalaki, at hindi problema ang pag-accommodate ng daan-daang tao. Siyempre, nasa core area si Yang Yian, na isang upong platform, at 3 tao lang ang kayang tumayo. Ngumiti si Rabbit Lord at nag-flash out. Iniwan ang espasyo kay Yang Yian at sa Diyosa ng Kayamanan. Sinundan ni Danran si Yang Yian sa pagkakataong ito at ilang kababaihan na may malakas na cultivation, tulad ni na Sister Mei at Junior Sister Kier Zexshang, ay nasa team, ngunit hindi sila pumasok sa Lotus Throne. Tanging ang Goddess of Color at Yang Yiu lang ang naiwan sa Lotus Platform. Goddess, tumingin si Yang sa Goddess of Color sa harap niya at medyo mahinang nagsalita. Malamig na sumangot ang Goddess of Color, ngunit pinandilatan ng mata si Yang Yiu at pagkatapos ay sumulyap sa labas ng mundo, at malamig na sinabi, lahat sila ay mga vixen na hindi nagbabago. Hindi alam ni Yang Yiu kung sino ang tinutukoy niya, ngunit naisip niya na ang tinutukoy niya ay ang mga tao sa labas ng Lotus Platform. At tila hindi mahirap hulaan kung sino ang nasa labas ng Lotus Platform. Medyo naiinis siya sa mga sandaling iyon. Nakatitig sa Diyosa ng Kulay, sinabi niya, Diyosa ng Kulay, wala akong ginawa sa iyo, di ba? Kung may problema sa holy water na ibinigay ko sa iyo, maaari mong sabihin sa akin. At saka, ibinigay ko ito sa iyo dahil sa kabaitan. Binugbog mo na ako, at hindi makatwiran kung gugulo ka ulit. Tinitigan ni Goddess of Color si Yang at hindi umimik. Lalong hindi mapalagay si Yang Yiu. Nang malapit na siyang mawalan ng kontrol, sa wakas ay binawi ng Goddess of Wealth ang kanyang parang kutsilyo at nagtanong, Are you back? Ano? Anong ibig mong sabihin bumalik ka? Wala ba ako dito? Natarante si Yang Yian sa tanong ng Goddess of Wealth. Tinatanong kita, ikaw ba? Ikaw ba ang Holy Heavenly Emperor? O nabawi mo na ba ang iyong alaala? Tinitigan ng Goddess of Wealth si Yang Yian na may masalimuot na tingin at isang pahiwatig ng emosyon na hindi may tatago. Ang ganitong uri ng hitsura ay napakapamilyar kay Yang. Isa rin siyang veterano sa flower field at nakita niya ang ganitong klase ng tingin sa mga mata ng mga babaeng umiibig. Hindi niya inaasahan na itatanong ito ng Diyosa ng Kayamanan. Hindi niya inaasahan na ganoon ang hitsura nito. Hindi niya talaga siya maintindihan. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip, napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng Diyosa ng Kayamanan. Kasabay ng sinabi ni Ling Yi, mababawi ng Goddess of Wealth ang ilang alaala ng kanyang nakaraang buhay pagkatapos kunin ang Fountain of Youth, at tila nakabawi siya ng ilang alaala. Pero sa alaala niya, parang may masamang impresyon sa kanya kaya sinampal niya ito kanina. Ngunit ngayon nang kami ay umalis, ang Diyosa ng mga kulay ang nagkusa para makahabol. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na sa nakaraang buhay, maaaring pinukaw ng banal na emperador ang Diyosa na ito, at ang dahilan ng pang-aasar ay dahil sa mga emosyonal na dahilan. Ang sama ng loob at pagiging komplikado sa mga mata ng Goddess of Colors ay nagpapaliwanag ng lahat. Pero, siya daw ang scapegoat. Hindi niya inamin. Dapat mong hanapin ang bastard na iyon, ang Holy Emperor. Ako si Yang Yiu ngayon, at hindi ko sisisihin ang banal na emperador. Huminga ng malalim, sa wakas ay nakaramdam ng kaunting kumpiyansa si Yang Yiu nang tumingin siya sa Goddess of Colors. Goddess, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, kung ano ang Holy Emperor o hindi, kung ano ang sinasabi mo, hindi ko maintindihan. Nagpasya siyang nahuwag umamin, hindi pa banggitin na wala talaga siyang alaala, kahit na mayroon siya, hindi niya ito aaminin, ang isang mabuting tao ay hindi magdaranas ng kawalan sa harap niya. Siyempre, alam niya ang tungkol sa Holy Emperor, pero galing din iyon kina Toye at Ling Yi, anyway, hindi siya iyon. Haha, magpanggap ka pa. Ngumisi ang Diyosa ng Kulay. Sa totoo lang, siya mismo ay hindi sigurado kung nabawi na ni Yang Yiu ang kanyang memorya, ngunit naalala niya iyon. Matapos bigyan siya ni Yang Yiu ng isang patak ng Fountain of Youth, ang kanyang nalilitong alaala sa wakas ay nagkaroon ng clue. Nabalik na pala ang kanyang alaala at nakita niya si Yang Yiu. Hindi ba siya ang banal na emperador? Siya. Naging kaaway niya. At siya ang banal na ina ng kulay, isa sa 36 na palasyo. Nang makita niya si Yang Yiu, kamukha niya ang Holy Emperor. Siya iyon, kaya sinampal niya ito sa mismong lugar.
Tungkol naman sa sampal na ito. Well, wag muna natin pag-usapan yan. Gusto niyang malaman kung nabawi na ni Yang Yiyu ang kanyang alaala. Anyway, si Yang Yiyu ay talagang ang banal na emperador. Paanong nagkamali ang kanyang lalaki? Walang pagkakamali. Ano bang pinagkukunwari mo, Diyosa, hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi ko alam kung ano ang Holy Emperor. Mapait na ngumiti si Yang Yiyu. Oh, hindi mo alam. Hindi mo ba alam na natipon mo sa paligid mo ang dakilang San Hanyuan, ang dakilang San Phoenix, ang dakilang San Duobao, ang dakilang San Kilin, ang dakilang San Kunpang, ang dakilang Saint Ape Monkey, ang dakilang San Yunlei, isang kabuuang 7 dakilang santo. At karamihan sa mga espiritong fox sa 36 na langit ay naruroon din sa paligid mo ng mga palasyo, at ito ba ay mga opisyal na naruroon sa paligid ng mga palasyo, at mayroon ding mga opisyal na naruroon sa paligid ng mga palasyo. Coincidence. At sasabihin mo pa na hindi mo kilala ang Holy Emperor. Ngumisi ang Goddess of Colors. Medyo natulala si Yang Yiyu. Nang marinig ang mga pangalan na sinira ng Goddess of Colors, lahat sila ay mga dakilang santo sa ilalim ng upuan ng Holy Emperor na sinabi sa kanya ni Ling Yi. Mukhang marami siyang alam, at detalyado. Sa oras na ito, alam ni Yang Yiyu na kung hindi niya ito aaminin, ito ay isang insulto sa IQ ng Goddess of Colors. Ngumiti siya ng alanganin at sinabing, bueno. Narinig ko nga ang ilang mga kwento tungkol sa banal na emperador, ngunit sumusumpa ako, hindi ako ang banal na emperador. Ako si Yang Yiyu, hindi ako iba, at wala akong anumang alaala ng aking nakaraang buhay o buhay na ito. Tinitigan ng Goddess of Colors si Yang Yiyu at nagsalita, at tumahimik. Sa kanyang paglilinang, natural niyang alam na hindi nagsisinungaling si Yang sa pagkakataong ito. Sa katunayan, siya ay isang maliit na manlilinlang sa sarili. Alam niya na ang banal na emperador ay bumagsak sa digmaan, o sa halip, ay muling nagkatawang tao, at wala na ang banal na emperador ng nakaraan, ngunit mayroon pa rin siyang kaunting ilusyon. Ngayon, nang marinig ni Yang Yiyu ang kanyang sarili, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkawala sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya, ako ang iyong babae sa iyong nakaraang buhay. Kilalanin mo man ito o hindi, ito ang katotohanan. Wala kang alaala, ngunit mayroon ako. Kahit na mag-reincarnate ka ng 100 beses, makikilala kita. Ikaw at ang hindi tapat na lalaki, huwag mong isipin na tanggihan ito. Inosenteng sinabi ni Yang Yiyu, kahit na ako ang banal na emperador, iyon ay isang bagay ng nakaraang buhay. Ngayon ako ay si Yang Yiyu. Nakikinig sa kung ano ang ibig sabihin ng Diyosa ng kulay, aasa siya sa kanya, na hindi okay. Ano? Ayaw mo pa rin sa akin? Pinandilatan siya ng Goddess of Color. Agad na inamin niyang ang pagkatalo at ikanaway ang kanyang mga kamay, hindi, paano kita hindi magugustuhan, aking ginang. Nagpapasalamat ako na maaari kang tumulong sa akin. Ibig kong sabihin, ang banal na emperador ay ang banal na emperador, at ako ay ako. Maaari ba nating pag-usapan ang ulat na ang banal na emperador ay nasaktan ka, aking ginang? Kahit na hindi ko kasalanan, si Yang Yiyan, ang emperador. Bago ang reinkarnasyon, tama ba sa buhay na ito, ako, si Yang Yiyan, ay hindi ka binaygo, aking ginang. Gusto mo? Ang Lady of Colors ay mukhang hawak kanya sa kanyang mga kamay. Mapait na ngumiti si Yang Yiyan, napaka-curious ako ngayon. Nako, hindi, paano ka na-offend ng bastos na iyon ng Holy Emperor, my lady? Paano kanya na-offend? Haha, playboy ka, may lakas ng loob na magtanong. Kulang pa ang mga babae ng 36 palaces, at nagpunta ka rin para akitin ang kasambahay ko sa Colors Palace. Dahil lang sa pagbitay ko sa maid na iyon, ikinulong mo ako sa magulong oras at espasyo. Ano ang resulta? Paglabas ko, at nakipag-away ka kay Shira. Sa dulo ng mga salita, ang Lady of Colors ay umiyak. Sa katunayan, alam niya ang nangyari sa taong iyon. Hindi dahil sa kaya niyang bitayin ang kasambahay, sadyang pinarusahan at ikinulong niya ito, ngunit dahil alam niyang darating ang angkan ng Shira para sumalakay, at hindi niya ito hinayaang lumahok sa digmaan at sadyang ikinulong ito. Hindi mahalaga sa kanya, hindi niya pinahintulutan ang maraming kapatid na babae na lumahok sa digmaan. Ito ang estilo ng bastard na si Emperor Shang Tian. Siya ay romantiko, ngunit hindi niya gustong makipagsapalaran ng kanyang mga babae. Ngunit ano ang resulta? Ang Shira King ay personal na dumating sa labanang iyon, at ang buong Holy Dao Heaven Court ay hindi naligtas, kaya lahat ay nahulog o muling nagkatawang tao, at siya lamang ang hindi lumahok sa digmaan. Sa huli, pinili niya ang isang matinding paraan at gusto niyang mahanap ang banal na emperador, ngunit wala siyang kapangyarihang iligtas ang sitwasyon. Sa halip, ang kanyang sariling antas ng paglilinang ay bumagsak, at pinili niyang muling itayo. Hindi siya nagalit sa kasambahay, ngunit hindi hinayaan ng banal na emperador na makipag-away sa kanya at sa lahat, na ikinalungkot niya. Sinabi na siya ay magiging immortal, ngunit pinrotektahan siya ng banal na emperador sa pamamagitan ng pagkakulong. Pero hindi ito ang gusto niya. Nahulog na ang lahat, ano pa ba ang silbi ng iwan siyang mag-isa sa mundo? Ito ang dahilan kung bakit nakita niyang sinampal siya ni Yang Yiyu pagkatapos niyang mabawi ang kanyang memorya. Siyempre, naiintindihan na niya ngayon na walang alaala si Yang Yiyu sa Holy Heavenly Emperor.
Pero ano? Sa kanyang puso, si Yang Yiyu ay ang Holy Heavenly Emperor. Ang bastard na ito, iniwan niya siya sa huling laban, at hindi niya ito magagawa sa pagkakataong ito. Kaya't sa wakas ay naabutan niya ito, at para sa lakayin ang 33 langit na palasyo, dapat ay nasa kanya ang Diyosa ng kulay. Ha! Matapos bumalik sa kanyang pag-iisip, ang Diyosa ng kulay ay bumantong hininga at sinabing, kalimutan mo ito, hinding-hindi ako mahihiwalay sa iyo sa buhay na ito, kahit na mamatay tayo ay magkasama. Medyo nahiya siyang nang marinig ang ganoong pag-amin, ngunit alam niya na ang Diyosa ng kulay ay kausap ang banal na emperador ng langit sa halip na siya. Gayunpaman, masayang-masaya siya na manatili ang babaeng ito sa tabi niya. Isang half-sant level na boss. Sa kanyang paligid, naniniwala siya na kakayanin niya ang 33 Heavenly Palace sa pagkakataong ito, kahit na gumawa ng kakaiba ang Emperor, o ito ay magiging dagdag na garantiya. At mula sa sama ng loob na pagsasalaysay ng Goddess of Color, narinig niyang na ang Holy Heavenly Emperor ay isa ring romantikong tao. Ito talaga. Masasabi ba natin na nagsasama-sama ang mga ibon ng balahibo? Ang kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang kasalukuyang sarili. Kamukha niya talaga. Matapos makita na ang Diyosa ng mga kulay ay kalmado, nagtanong si Yang Yiyu sa mahinang boses, gaano karami ang alam mo tungkol sa 33 Heavens Palace? Ang Goddess of Colors ay tumatambay noon sa God Realm at may mga alaala sa nakaraan. May dapat siyang malaman, kaya tinanong siya ni Yang Yiyu. Ang Heaven Clan at ang Emperor ng 33 Heavens Palace ay hindi simple. Magkano ang alam mo? Tanong pabalik ng Goddess of Colors. Kabanata 3115, hindi ang pagkakaroon ng espiritu ng sandata ang mauunawaan mo ngayon. Nang marinig ni Yang Yiyan ang tanong mula sa Goddess of Colors, sinabi niya, ang 33 Heavens Palace ay isang puwersa ng Heavenly Clan. Ito ay pinamumunuan ng Emperor mula noong huling panahon. Para sa Emperor, sinasabing siya ay isang ika-4 na antas na hidaw na nagsusumikap na maging isa sa ika-5 antas ng hidaw. Sinabi ng Goddess of Colors, ang taong maaaring mabuhay mula sa huling panahon hanggang sa kasalukuyan ay hindi kasing simple ng nakikita mo sa ibabaw. Paki-enlighten me, Goddess. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyan. May alam talaga itong Big Boss, ang Diyosa. Ayon sa aking pagkakaintindi, sa Heavenly Clan na pinamumunuan ng Emperor, bukod pa sa Tiansheng Palace sa ilalim ng kanyang upuan, mayroon ding Dark Guard Force. Sinasabing lahat sila ay malalakas na tao na nakaligtas sa pakikipaglaban sa Emperor of Heaven and Earth sa huling panahon. Ang talagang dapat mong ingatan ay ang mga madilim na gwardya, hindi ang mga bukas na tao ng mga heya. Dahan-daw ang sabi ng Goddess of Colors. Nagulat si Yang Yiyan nang marinig niya ito. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Siya. Alam niya na ang 33 Heavens Palace ay hindi simple. Gaya ng inaasahan, ayon sa mga salita ng Goddess of Colors, may isang malakas na tao na nakaupo sa ilalim ng Emperor. Ang mga lihim na gwardya, para silang malalakas na lalaki na nakaligtas sa digmaan kasama ang Emperador, kaya dapat silang maging pambihira. Nakilala mo na ba ang mga lihim na gwardya sa ilalim ng Emperador? Ilan sila at ano ang kanilang lakas? Tanong ni Yang Yiyu ng 3 sunod-sunod na beses. Umiling ang Diyosa ng kulay at sinabing, narinig ko lang sila. Hindi ko alam kung gaano sila kalakas, ngunit sa palagay ko ay hindi sila mahina. Kung talagang pupunta ka sa 33 Heavens Palace, sabihin sa iyong mga tao na maging maingat. Nagbabala ang Diyosa ng kulay. Tumanggo si Yang Yiyu at nag-isip ng malalim. Oo naman, ang 33 Heavens Palace ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Ngayon ay mayroong isang lihim na puwersa ng bantay. Kung hindi lang ito binanggit ng Diyosa ng kulay ay hindi niya malalaman ang tungkol dito. Walang kamalay-malay, tumigil ang kanilang makapangyarihang pangkat. Ang Rabbit Lord ang pumasok at nagsabi, nakarating na kami sa Tianshan Mountain kung saan matatagpuan ang 33 Heavens Palace. Medyo mabilis ang takbo. Natigilan si Yang Yiyu. Tumingin siya sa paligid, nakita niya ang isang maliwanag na pilak na liwanag sa tuktok ng isang bundok na dumiretso sa mga ulap, tulad ng isang tuwid na mata, na parang sinusubaybayan ang mundo. Iyan ang pasukan sa 33 Heavens Palace. Sabi ng Rabbit Lord. Tumingin si Yang Yiyu at wala siyang nakita kahit isang espiritu ng Celestial Clan. Siya. Hindi maiwasang magtaka, hindi kaya sumuko na ang matandang emperador. Bakit walang tao doon? Sabi ng Rabbit Lord, nag-o-overthink ka. Ang hindi nakikitang sinuman ay hindi nangangahulugan na sumusuko na siya. Kung talagang sumuko na siya, isara na lang niya ang gate sa 33 Heavens Palace World. Bakit bukas pa ito, at walang nagbabantay sa gate? Bakit mo nasabi iyan? Sabi ni Yang Yiyu. Napakalinaw ng kahulugan. Hindi mo ba talaga naiintindihan o nagpapanggap ka na nalilito? Inilibot ni Rabbit Lord ang kanyang mga mata. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at tumingin sa maliwanag na kumikinang na pinto, at dahan-daang nagsabi, hindi ba para lang makita kung maglakas loob akong pumasok? Haha, sinabi ko maraming taon na ang nakakaraan na ang pugad ng matandang emperador ay mapapatag balang araw. Ngayon na ang oras para tuparin ang aking panunumpa. Pabayaan ang isang tarangkahan, kahit nalungga ng dragon o isang tigre ngayon. Ang
Ang malaking hanay ng bundok ng Celestial Clan ay walang laman mula sa paanan ng bundok hanggang sa tuktok ng bundok, at walang kahit isang maliit na Diyos na nagpapatrolya sa bundok. Binuksan ang tarangkahan patungo sa 33 Heavens Palace World, na parang sinasabing, nangangahas ka bang pumasok? Walang bagay na matakot o hindi gawin para kay Yang Yian. Haha, nandito ako para sirain itong mundo ng 33 langit na palasyo, walang tanong kung matakot o hindi. Tumingin si Yang Yian sa portal sa langit, at pagkatapos ay sumigaw, pumasok ka, pumasok. Sa pamamagitan ng isang utos, higit sa 1,000 Diyos na mas mataas sa antas ng Heavenly Dao, isa-isang tumapak sa mapalad na ulap at lumipad patungo sa portal ng 33 langit na palasyo. Sa isang kisap mata, nakarating na sila sa harap ng portal. Ang portal, na halos ilang libong metro ang taas, ay nagbuga ng pilak na ilaw, at ang sitwasyon sa loob ay hindi makita. May problema ba? Tanong ni Yang Yian kay Lord Rabbit. Sumagot ang Diyosa ng kulay, walang kapangyarihang tagapag-alaga. Tila hinihintay kanilang dumating. Tumanggo si Lord Rabbit kay Yang Yian matapos itong marinig. Dahil ang matandang emperador ay napaka-hospitable, hindi ko siya maaaring pabayaan. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Tapos pasok ka. O pumasok muna ako para tingnan kung ano ang nangyayari. Sabi ni Lord Rabbit. Saglit na nag-isip si Yang Yian at huminto, sinabing, dahil hinihintay ako ng matandang emperador na pumasok, paano ko siya pababayaan? Hindi, sabay tayong pumasok, ngunit sandali, hayaan mo akong gumawa ng ilang mga kalkulasyon. Matapos itong sabihin niyang ng mahiwaga, binaligtad niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang chessboard, na siyang chessboard ng Void Heavenly Emperor. Ang chessboard na ito ay isang banal na kayamanan, at ang nilalaman nito ay maaaring tumanggap ng 7 banal na kaharian at ang Heavenly Emperor Palace, pati na rin ang Starry Experience Avenue at ang Void Star Sea. Bagamat hindi alam ni Yang Yian kung anong antas ito ng banal na artifact, dahil iniwan ito ng Holy Heavenly Emperor, dapat itong maging katulad ng kanyang Chaos Bell, o mas mataas pa. Nais niyang bigyan ng lahat ng isang layer ng insurance. Ang 33 Heavens Palace at ang Chenkun Temple ay ang parehong Divine Realm World. Kaya niyang kontrolin ang Chenkun Temple, ngunit hindi niya makontrol ang 33 Heavens Palace. Ito ang Divine Realm Space ng Emperor. Kung papasok ka ng walang paghahanda, parang ibibigay mo ang iyong ulo. Hindi niya gagawin ang anumang bagay na ibinigay sa bibig ng emperador. Pero ayaw niyang gumawa ng kahit anong maliit. Mula sa pagkakataong ito, nais ni Yang Yian na salakayin ang 33 Heavens Palace nang may napakalaking kagalakan at ipalaganap ang balita sa buong God Realm, gusto niya ng mukha at karangyaan. Akala niya tama. Sa sandaling ito, pagdating niya sa pintuan ng emperador, binuksan nilang lahat ang pinto. Kung magpapasok siya ng mga tao para mag-usisa at pagkatapos ay pumasok, hindi ba nakakahiya na makita ng iba? Kaya, sa oras na ito, isinakripisyo niya ang Void Emperor Plate. Nasaan si Xingluo? Sigaw ni Yang Yian habang nakatingin sa chessboard. Mayroong espiritu sa Void Emperor Plate, na magpapadali sa pagharap dito. Sa susunod na sandali, ang espiritong si Xingluo ay lumitaw sa harap ni Yang Yian, na mukhang medyo nanginginig na matanda, nakaharap kay Yang Yian at nagsabi, banal na Panginoon. Hindi ko akalain na ganoon pala ka-humble. Ang espiritong si Xingluo ay yumuko lang kay Yang Yian, ngunit sa sumunod na sandali ay nakita niya ang Rabbit Lord at ang Goddess of Color sa tabi ni Yang Yian. Nagkita na noon si Rabbit Lord at Xingluo. Nang makita niya si Xingluo na papalabas, iniyuko ng Rabbit Lord ang kanyang ulo gaya ng dati at sumigaw, Senior Xingluo. Ang bulalas din ng Goddess of Color ang inaasahan ni Yang Yian. Nang makita niya ang matandang si Xingluo, masaya ang kanyang mukha. Pagkatapos ay bahagyang yumuko siya at sinabing, matandang si Xingluo. Matagal nang hindi nagkikita. Ang espiritong si Xingluo ay natigilan, at ang liwanag sa kanyang lumang mga mata ay damaloy habang nakatingin sa Diyosa ng kulay at sinabing, nagbalik na pala ang banal na ina ng kulay. Hindi ko kayang bayaran. Hindi kailangang maging magalang. Napakasaya na makita kang muli. Maswerte ka rin. At least alam mo kung sino ka, hindi ka tulad ng ibang tao, pero wala silang alaala. Ang mga salitang ito ay tumigil sa pandinig ni Yang Yian, ngunit siya ay medyo nagulat sa kanyang puso. Bakit siya nagulat? Dahil sa kanyang mga mata, Rabbit Lord Manion o Goddess of Color, mukhang napakagalang nila sa matandang immortal na espiritu na si Xingluo. Kahit na ang Rabbit Lord ay nakaharap sa espiritu ni Qi, si Xingluo, mas magalang siya kaysa noong kaharap niya si Ling Yi. Kahit na ang Rabbit Lord ay magalang kay Ling Yi, ito ay higit pa sa isang pantay na komunikasyon sa pagitan ng mga kapantay, na may kaunting paggalang lamang. Pero, nang ang matandang kuneho ay nakaharap sa espiritu ni Qi, si Xingluo, ang paggalang na ito ay napakalinaw, at sa kabilang banda, ang espiritu ni Qi ay bahagyang tumanggo sa Rabbit Lord, na parabang ito ay napaka-normal. At nang makita ng Diyosa ng kulay ang espiritu ni Qi Xingluo na lumalabas, hindi siya natahimik. Isa sa 36 na asawa ng marangal na emperador Sheng Tian, ang aktwal na nagkusa upang batiin ang isang espiritu ng Qi. Sa teorya, ang Diyosa ng kulay ang master. Ngunit gumawa siya ng inisyatiba upang saluhan ang espiritu ni Qi Xingluo ng may paggalang, na hindi makatwiran.
Sa turn, ang espiritu ni Xie Xingluo ay nagsabi sa Diyosa ng kulay, ngunit tinanggap pa rin ang kanyang pagsaludo. Ang pangunahing punto ay ang tono ng pagsasalita sa Diyosa ng kulay ay ganap na kapareho ng sa isang elder sa isang nakababatang henerasyon, at kahit medyo mahigpit, tulad ng relasyon sa pagitan ng isang guro at isang mag-aaral. Dahil dito, medyo na-curious si Yang Yian tungkol sa espiritu ni Xie Xingluo. Ngunit, ang pakiramdam niyang sa espiritong si Xingluo ay ganoon. Nagtataglay pa rin siya ng sama ng loob. Noong nasa Void Emperor Plate siya, kinilala siya ng matandang immortal bilang reinkarnasyon ng banal na emperador at pinahirapan siya ng matagal. Siyempre, nasa puso lang niya ang iniisip. Ngayon siya ang master ng Void Emperor Plate, at si Xingluo ang espiritu ng Void Emperor Plate, at dapat siyang makinig sa kanya. Ahem, umubo siyang at pinutol ang pag-uusap ng espiritong si Xingluo at ng Goddess of Colors, at direktang sinabi sa espiritu na si Xingluo, Xingluo, dapat mong kontrolin ang Void Emperor Plate at protektahan ang lahat sa mundo ng chessboard. Ayokong magmadali at atakihin ng matandang emperador. Oo, sir. Ang espiritong si Xingluo ay yumuko at nawala sa chessboard sa susunod na sandali. Kumikislap ang chessboard at nawala. Ngunit alam ni Yang Yiu na ang chessboard ay lumitaw sa ilalim ng mga paa ng lahat sa sandaling ito at nakatago, nakatumbas ng pagprotekta sa lahat. Okay, pwede ka nang pumasok. Sinabi ni Yang Yiu sa Rabbit Lord. Ngunit sa isang kisap mata, mabilis niyang nalaman na nakatitig sa kanya ang Diyosa ng mga kulay na may kakaibang hitsura sa mukha nito. Anong meron? May bulaklak ba sa mukha ko? Nalilitong tanong ni Yang Yian kay Shen Niang. Tumingin si Shen Niang kay Yang Yian at sinabing, ganito ba ang pakikitungo mo kay Xingluo? Ano pa? Nagtataka si Yang Yian. Mukhang hindi mo alam kung ano ang sitwasyon ng matandang si Xingluo, hindi nagkaimik si Shen Niang. Bueno, sabihin mo sa akin kung ano ang sitwasyon. Hindi ba siya ay isang espiritu ng sandata? Sabi ni Yang Yian. Inilibot ni Shen Niang ang kanyang mga mata kay Yang Yian at sinabing, hindi siya isang ordinaryong espiritu ng armas, hindi ang pag-iral ng espiritu ng armas na mauunawaan mo ngayon. Ano ba yan, sabihin mo sa akin, natural na alam ni Yang Yian ngayon. Tila may kwento ang matandang si Xingluo, ang espiritu ng sandata. Magagawa niyang yumuko si Shen Niang, isang malaking amo, nang may paggalang at tawagin siyang matanda. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito ang pakikitungo ng Big Boss na ito sa mga tao. Ang Goddess of Colors ay tumingin sa pinto sa di kalayuan at sinabi, maghanda muna tayo sa pagpasok sa 33 Heavens Palace. Para kay Master Xingluo, mas mabuting maging magalang ka. Ngunit pagkatapos sabihin iyon, kasama si Master ngayon, hindi bababa sa wala tayong dapat ipag-alala tungkol sa kahit ano. Ang Void Heaven and Earth Plate, na ang buong pangalan niya ay Xing at Earth Plate, hindi Cheo ang pangalan. Nagkaroon ka na ng kayamanan. Kabanata 3116, wasaki ng buong 33 palasyo ng langit. Sa mga salita ng Diyosa ng kulay, ang diwa ng bituin ay mas mahiwaga. Ito ay hindi isang pag-iral na maaari niyang maunawaan. Dahil dito, napaka-curious ni Yang Yiu. Gayunpaman, sa oras na ito, ang malaking koponan ay nagsimulang pumasok sa portal, at pansamantala niyang pinigilan ang kanyang pagkamausisa. Ngayon ay kailangan niyang pumasok sa full-scale combat state. Mabilis na pumasok ang Lotus Carriage sa portal ng 33 Heavens Palace World. Napapikit siya ng nakakasilaw na silver light, ngunit bukas ang sentido ng kanyang buong katawan. Sa isang iglap, lumabo ang halo. Binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, isang mundong puno ng mapalad na ulap at sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanyang paningin. Oo naman, ito ay medyo katulad sa mundo ng Yunmen Divine Realm. Ayon sa sinabi ng Rabbit Lord, ang 33 Heavens Palace at Yunmen Divine Realm ay talagang katulad ng Divine Realm World. Siyempre, ang Yunmen Divine Realm, na dating kilala bilang Qiankun World, ay pilit niyang binago. Lahat sila ay mga banal na mundo, ngunit ang 33 Heavens Palace ay iba. Pagpasok nila, nakita nila ang isa pang bundok sa kanilang paningin, at ang bundok na ito ay parang hagdanan. Ang bawat layer ay napapalibutan ng mga ulap at ambon, at ito ay mukhang medyo ilusyon. Mula sa pinakamalaking layer, unti-unti itong umaabot, medyo parang pyramid. Pataas ito ng papataas, diretso sa mga ulap. Iisa lang ang bundok sa mundo. Naiintindihan na ngayon ni Yang Yiu kung bakit tinawag itong 33 Heavens Palace. Hindi na kailangang bilangin ang bundok na ito, maaari mong hulaan na dapat itong magkaroon ng 33 layer. Ang kahulugan ng isang layer, isang langit. 33 Heavens Palace, 33 Heavens, kaya ganito yun. Sabi ni Yang Yiu sa sarili. Sinabi ng Goddess of Colors, tama ang hula mo. Ang bundok na ito ay may 33 palapag, isang langit para sa bawat palapag. Ang emperador ay matatagpuan sa 33 langit. Mula sa ibaba hanggang sa mataas, kapag mas mataas ka, mas mataas ang antas ng mga Diyos ng Heavenly Clan. Paano ka lalaban? Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabing, mukhang duwag ang Emperor. Kung gayon, sa palagay ko ay dapat tayong umakyat ng direkta sa 33 langit upang hanapin ang matandang emperador. Ang
Tumawa ang Goddess of Colors at sinabing, haha, sa tingin mo ba ay maaari kang umakyat ng diretsyo? Ano ang iniisip mo? Ang puwersa ng 33 Heavens Palace na pinamumunuan ng Emperor ay naroon na mula noong huling panahon. Sa tingin mo ba napakadali lang talagang labanan? Usap-usapan na ang 33 Heavens Palace ay may isang langit para sa bawat palapag. Ang pag-akyat sa taas ay parang pag-akyat sa langit. Kailangan mong umakyat ng patong-patong. Huwag isipin na direktang lumipad pataas. Itong The 33 Heavens Mountain ay isang napakalakas na mahiwagang sandata sa sarili nito. Hindi dapat maliitin ang defensive power nito. Ang direktang paglipad ay tiyak na hindi isang opsyon. Sa pagtingin sa sitwasyon, hinihintay ka nilang dumating. Paanong hindi ka lubusang handa? Alam ni Yang Yian na may katuturan ang sinabi ng Diyosa ng kulay, kaya tumanggaw siya at sinabing, kung gayon ay umakyat sa bundok. Wawasakin ko ang 33 Heavens Palace na patong-patong. Pagkatapos nito, tumingin si Yang Yian sa 33 Heavens Mountain, pinaikit ang kanyang mga mata, at sinabi sa malakas na boses, narito ako, matandang Emperor. Hindi mo ba ako gustong patayin noon pa man? Ngayon ay narito ako upang ihatid ang aking sarili sa iyong pintuan. Ano? Wala ka bang aso sa 33 Heavens Palace? Ang mga salita ni Yang ay malupit at nakakapukaw, ngunit isang pagsubok din. Mahigpit na pagsasalita, mula nang ikalat niya ang salita na sasalakayin niya ang 33 Heavens Palace 1,000 taon na ang nakalilipas, hanggang ngayon, direkta silang nagyayabang sa pugad ng Emperor, at wala man lang gumagalaw. Bagamat masasabing malakas ang hukbo ni Yang Yian, gaya ng sinabi niya ngayon, nakapasok na siya sa lungga ng Emperador, ngunit wala siyang nakitang aso. Tahimik ito sa lahat ng oras. Ito ay talagang hindi makatwiran. Kung talagang may laban, hindi siya natatakot na dayain siya sa kanyang likuran. Siya sumigaw sa 33 Heavens Mountain para lang subukan ito. Gayunpaman, ang kanyang pagsigaw ay nabingi at hindi nakatanggap ng anumang tugon. Napasimangot siya nito at tinanong ang Rabbit Lord, may nahanap ka na ba? Umiling ang Rabbit Lord at nagsabi, may hadlang sa 33 langit na bundok na naghihiwalay dito. Walang mararamdaman. Walang natagpuan sa ibang mga lugar. Nang malapit na itong baliwalain ni Yang Yian at mag-utos na sumugod sa 33 Heavens Palace, sa wakas ay tumunog ang isang boses. Boss! Ngunit isang dagandong ang tumunog sa mundo. Nakita ni Yang Yian ang liwanag ng 33 Heavens Mountain na kumikislap. Isang pulang ilaw ang lumitaw sa mga ulap, at ang isang mas malapit na pagtingin ay naging isang figure. Sobrang pamilyar. Hindi ba ang Dashuluo ang kinubkob ni Xiao Fengwang at ng iba pa sa God's Domain noong araw na iyon? Ang taong ito ay sa wakas ay pinasabog sa isang pool ng dugo ng kanyang Heavenly Punishment Palm, at sa wakas ay inutusan ang maliit na phoenix na sunugin ang lahat ng dugo. Ngunit ngayon ay nakita niyang muli ang kanyang anyo, na nagpapakita na ang sinabi ni Ling Yi noong araw na iyon ay ganap na tama. Hanggat mayroong isang patak ng asensya ng dugo, ang ganitong uri ng dakilang Asura ay hindi mapapahamak at muling isisilang sa hinaharap. Ito ang nakakatakot na bagay tungkol sa angkan ng Asura. Kaya lang, hindi ito dapat gumaling ng ganoon kabilis. Ngunit ngayon ay tila ang dakilang Asura na ito ay hindi lamang muling isilang, ngunit tila may mas malakas na aura kaysa dati. Anong nangyayari? Walang nakakaalam. Gayunpaman, ang hitsura ng dakilang Asura ay nagpapakita na ang 33 langit na palasyo ay talagang naghihintay para sa kanila, at ginawa ang lahat ng paghahanda upang hintayin sila sa lumang pugad. Matagal na kitang hinihintay, anak. Ang emperador ay nasa 33 heavens. Kung mayroon kang lakas ng loob, umakyat ka sa bundok. Oo nga pala, sasabihin ko sa iyo na ako ang dakilang Asura ng Shira Clan Azuramor. Ang dakilang Asura sa ulap sa kalangitan ay tumitig kay Yang Yian at sa wakas ay nagpakilala. Napakahaba ng kanyang pangalan, Azuramor. Bagamat hindi alam ni Yang Yian ang antas ng lakas ng Shira Clan, alam niya na ang mga maaaring tumawag sa kanilang sarili na Great Asura ay dapat may mataas na katayuan sa Shira Clan. Ang pangunahing punto ay naalala niya ang sinabi ni Ling Yi na ang mga Shuras na umiiral pa rin sa God Realm ay dapat na ang mga Shuras na pumalit sa mga katawan ng God Clan. Ito ang problema ng kasamaan at problema sa kanyang mga mata. Siya. Tahasang ipinakita ang kanyang pagkakakilanlan at katangian ng Shira, lumitaw sa 33 langit na palasyo, at nagsalita sa ngalan ng emperador. Nagpahayag na siya ng malaking kumpiyansa. Ang kapangyarihan ng 33 Heavens Palace ay malamang na isang stone hammer na kumokontrol sa marami sa Celestial Clan, at ang Emperor ay talagang hindi mapaghihiwalay sa Shira Clan, o si Yang Yian ay may dahilan na ngayon upang maghinala na ang matandang Emperor ay isang makapangyarihang Shira mismo. Sa pag-iisip tungkol dito, ang mga bagay ay talagang medyo mahirap. Ngunit wala siyang daan palabas. Hindi rin siya maka-atras. Ngayong mayroon na siyang nakaraan at kasalukuyang buhay, kailangan niyang labanan ang Shira Clan para sa luma at bagong sama ng loob. Masasabing gusto niyang ganap na lipulin ang Shira Clan sa God Realm. Huminga ng malalim, malakas na sinabi ni Yang Yio, makinig ang lahat. Ang Celestial Clan ng 33 Heavens Palace ay kontrolado ng masasamang Shira Clan mula sa 4th Realm.
Hanggat nabubuhay ang Shearer sa Three Realms, hindi na magkakaroon ng maliwanag na araw. Mula ngayon, sirain ang lahat ng Thiroti, 3 nanograms palasyo. Nang walang anumang karagdagang salita, direktang nag-utos si Yang Yiyo ng digmaan. Patayin, 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 patayin. Umalangaw-ngaw ang libu-libong mga tugon sa antas ng Heavenly Dao. Ang tunog ay kumalat sa buong araw, at ang malaking hukbo ay sumugod sa unang antas ng 33 Heavens Mountain. Boom boom. Mayroong isang hadlang, ngunit binomba ng lahat ang hadlang mula sa malayo, at ang hadlang ay biglang nawala, at lahat ay tumuntong sa unang antas sa isang iglap. Kabanata 3117 Sheer Blood Pond. Sa sandaling sumugod siya sa mga ulap, nakarating siya sa unang layer ng 33 langit. Ibang-iba ito sa naisip niya. Mula sa labas, tila mga mapalad na ulap ang nagtatagal, ngunit sa loob, ito ay isang eksena ng dugo at liwanag. Wala akong nakitang isang tao, ngunit lumitaw ang isang malaking pool ng dugo. Oo, ito ay isang pool ng dugo, isang malaking pool ng dugo na may diameter na higit sa 10,000 metro. Dahil dito, natigilan si Yang Yiyan. Ano ang nangyayari? Sa likod ng blood pool ay may kulay dugong avenue na tila direktang patungo sa ikalawang layer ng langit. Ang tanong ngayon, wala pa rin tao. Ito ay nagpagulo kay Yang Yiyan. Ano ang ginagawa nitong matandang si Emperor Zun? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumigaw siya, Kuya Duan, pumunta kayong tatlo dito. Tanungin natin ang isang profesional. Si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay pawang mula sa tunay na 33 Heavens Temple Tiansheng Temple. Dapat alam nila kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal ay dumating si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong sa harap ni Yang Yiyan. Banal na Panginoon. Ngayon si Yang ay sama-samang tinatawag na banal na Panginoon, hindi na ang Diyos na Panginoon. Siyempre, ang banal na Panginoon ngayon ay ganap na naiiba mula sa banal na Panginoon sa mas mababang mundo. Alam mo ba kung tungkol saan ang blood pool na ito? Diretsyong tanong ni Yang Yiyan sa kanila. Medyo malungkot si Duan Xingang at nagsabi, sa pag-uulat sa banal na Panginoon, hindi ko pa ito nakita, ni hindi ko narinig na mayroong anumang blood pool training ground o katulad na training ground sa 33rd Heaven Palace. Ngunit sa blood pool na ito, nararamdaman namin ang hininga ng milyon-milyong makalangit na clan gods, natatakot ako na ito ay isang bagay na masama. Oo, hindi pa ako nakakita ng ganoong pool ng dugo, puno ng hinanakit na hininga, napakasama. Ayon sa nakaraang dibisyon, ang unang layer ay ang pinakamababang mundo ng 33rd Heaven Palace. Dapat mayroong milyon-milyong makalangit na clan na mga disipulo at Diyos na nakatalaga dito, ngunit ngayon ang kanilang hininga ay tila nasa blood pool na iyon. Pagkasabi nito, namutla ang mukha ni Chunyang Jingang at tumigil. Miyembro rin siya ng Heavenly Clan, kaya natural na may sense siya sa sarili niyang clan. Hindi mali ang breath perception nilang tatlo. Pagkatapos niyang magsalita, biglang naintindihan ni Yang Yiyan, at ang buong katawan niya ay nagulat, nakatingin kay Shen Nanyang at Tai. Nagulat din ang huli, ngunit hindi nagtagal ay sinabi ni Tu Ye, ngayon ay makumpirma na ang emperador ay may malalim na relasyon sa angkan ng Sheera. Ang pool ng dugo na ito ay ang natatanging hanay ng pagtatanim ng dugo sa dagat ng angkan ng Sheera. Tila milyon-milyong mas mababang antas ng mga tao ng Heavenly Clan ang itinapon sa pool ng dugo bilang mga sakripisyo sa paglilinang. Ito lang ang pinakamasikip na blood pool cultivation array. Dapat mayroong mataas na antas na Sheera na kumokontrol dito. Hanggat ang mga nilalang ay pumasok sa blood pool na ito, walang alinlangan na sila ay magiging mga alipin ng dugo, at ang kanilang lakas ay mapapabuti ng husto. Ito ay magiging napakahirap. Mukhang kung gusto nating maabot ang pangalawang antas, kailangan nating hanapin ang malaking Sheera na kumokontrol sa blood pool. Sinabi rin ni Shen Niyang. Ito ay masama. Sabi ni Yang Yiyu sa mahinang boses. Ngayon ay naiintindihan na niya ang hindi natural at sama ng loob na kalagayan ni Ling Yi at Tu Ye kapag pinag-uusapan nila si Sheera. Talagang isang kalamidad ang angkan ng Sheera. Dapat patayin ang mga hindi natin lahi. Naiintindihan din niya kung bakit sinasabing ang angkan ng Sheera ay maaaring sumire sa God Realm at kahit nasirain ang Three Realms. Gudungdong. Sa oras na ito, ang tunog ng tubig na bumubulusok ay tunog. Palakas ng palakas ang tunog. Ang lahat ay tumingin sa unahan at nakakita ng isang pool ng dugo na may malaking liwanag ng dugo, at ang dugo ay tumaas ng ilang talampakan ang taas. Ngunit sunod-sunod, ang mga taong may dugo ay patuloy na lumalabas mula sa napakalaking pool ng dugo na parang mga langgam, na sumusugod sa kanila na parang agos. Ang amoy ng dugo at masasamang espiritu ay napakalaki. Isang celestial na nilalang pala ang ginawang alipin ng dugo. Ayon kay Duan Xingang at sa mag-asawang Yin Yang King Kong, magkakaroon ng milyon-milyong celestial being sa unang layer na ito. May isip na ang mga alipin ng dugo na ito ay kumokontrol na ngayon sa milyon-milyong celestial na nilalang. Ito ay katumbas ng pagpatay sa milyon-milyong celestial beings. Sa oras na ito, sinabi ni Yang Yiyu sa malalim na boses, lahat, maghanda. Pinutol ni Lord Rabbit si Yang Yiyu at sinabi, sandali, hayaan ang mga disipulong iyon na nasa ilalim ng mga patakaran ng Heavenly Dao,
simula pa lang ito, ang pinakamababang antas ng mga alipin ng dugo ng Shirenu ay angkop para sa kanila na sanayin, at hayaan silang makaranas ng ilang mga labanan sa Shire clan, na mabuti para sa kanilang tagumpay sa paglilinang. Sa oras na iyon, kailangan natin ng pagkakataon na magsanay, at kailangan natin ng magandang pagkakataon. Naramdaman ni Yang Yiyo na tama si Lord Rabbit nang marinig niya ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, direktang sinabi niya, Big Brother, pangunahan ang lahat ng mga disipulo na sumusunod sa Heavenly Dao Rules upang labanan ang mga Shire Blood Slaves na ito. Nakuha na ang order. Si Yun Changsheng ay bumalik sa Yunmen 1,000 taon na ang nakalilipas, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. May konsiderasyon si Yang Yian para hayaan siyang manguna sa labanan. Ito ay pagkakataon din para magpakitang gilas si Kuya. Hayaan ang natitirang bahagi ng Yunmen na makita na ang kanyang nakatatandang kapatid ay hindi lamang isang pangalan. Mayroong higit sa 1,100 mga Diyos sa itaas ng antas ng Heavenly Dao sa buong Yunmen, kung saan mayroong higit sa 800 mga tao sa ibaba ng mga panuntunan ng langit na Dao, higit sa 350 mga tao sa antas ng mga panuntunan sa langit at lupa, at ang iba ay wala pang 50 mga tao na nasa pangunahing antas ng Heavenly Dao at Badaw at ng kanyang espiritong si Xiao 20. Siyempre, ang pinakamakapangyarihang hidaw, hindi kasama siyang mismo, ay ang Diyosa ng kulay at Panginoong Kuneho, gayon din si Lodge, na sinusundan ng Little Phoenix, Monkey Doodle, Daor, Niuduzi, Yunlei Beast, Zekshang, Magia, at iba pa. Karamihan sa kanila ay nasa ikatlong antas ng hidaw, at ang mga nasa ika-4 na antas ay mabibilang sa isang banda. Ang iba, gaya ni Loud One at iba pa, ay nasa una, pangalawa, o pangatlong antas ng hidaw. Para sa iba, karamihan sa kanila ay nasa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Sa mga salita ni Lord Rabbit at Goddess of Color, ang ilan sa kanila ay mga heavenly officials sa ilalim ng Holy Heavenly Emperor. Sa katunayan, lahat sila ay makapangyarihang mga mandirigma na may mahusay na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa totoo lang, ang kapangyarihan ng Yunmen ay talagang hindi mahina ngayon. Sa unang labanan, nakinig siya kay Lord Rabbit at hinayaan ang panganay na kapatid na maging commander, at kinuha ang mga espiritu ng langit na Dao sa ilalim ng mga patakaran upang lumaban. Ang 800 Heavenly Daos ay mayroon ding mahusay na lakas sa pakikipaglaban. Marami sa mga taong ito ay kanyang mga kamag-anak at kaibigan, kabilang ang kanyang anak na lalaki, anak na babae, at ilang Lord Rabbits, at maging ang matanda at 3 asawa ng mga amo. Ito ay isang malaking labanan, at talagang magandang hayaan silang pumunta para sa pagsasanay. Hindi nagtagal ay nag-organisa si Yun Changsheng ng 800 Heavenly Daos at pinatay ang mga siksik na alipin ng dugo na patuloy na umaaligid mula sa pool ng dugo. Sa isang iglap naglaban ang dalawang panig. Patayin! Boom! Ang mga sigaw ng pagpatay ay narinig buong araw, at ang pagsabog ng mana ay patuloy na umalangaw sa buong mundo. Sa simula ng labanan, nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo. Ang mga aliping ito ng dugo ay dinurog ng malaking hukbo na pinamumunuan ng panganay na kapatid. Naisip ko, mahirap sana, pero parang ganun lang. Ngunit makatuwiran kung iisipin mo, ang mga lumalapit ay mga alipin ng dugo na nagkatawang tao mula sa pinakamababang antas ng Celestial Clan, at ang pinakamatandang kapatid na lalaki ay kasama ng higit sa 800 mga Diyos ng langit na Dao, lahat ng iba't ibang antas. Bagamat marami ang mga aliping ito sa dugo, hindi sila katugma sa 800 Diyos ng langit na Dao. Hindi nagtagal, sumugod ang panganay na kapatid sa gilid ng pool ng dugo na halos parang patay na puno o bulok na kahoy. Pagkatapos sa susunod na sandali, biglang tumalon ang mga talukap ng mata ni Yang Yiyo, at ang kanyang puso, na neganhawahan, ay muling nasuspend. Isang kakaibang eksena ang biglang lumitaw. Pero hindi ko inaasahan na muling mabubuhay ang mga dugong napugutan ng ulo. Mga hindi mapatay na alipin ng dugo. Hindi makapaniwalang tumingin si Yang Yiyo kay Lord Rabbit. Kabanata 3118 pumasok si Daor sa blood pool. Sinabi ng Rabbit Lord, okay lang. Ito ang pangunahing likas na kontrol ng angkan ng dugo ng Shira. Sa katunayan, ang mga alipin ng dugo na ito na dinalisay ay naging mga patay na puppet. Sinabi ko na kailangan nating hanapin ang taong kumokontrol sa kanila upang ganap na mapatay ang mga alipin ng dugo na ito, o dapat nating ganap na gawing abo ang mga alipin ng dugo na ito bago sila mamatay. Kung hindi, mabubuhay sila. Lahat sila ay mga puppet na walang malay at walang sakit. Sila ay mga immortal na katawan. Sa pamamagitan lamang ng ganap na paggawa ng mga ito sa abo maaari silang tunay na papatayin, ngunit hindi ito ang pinakamahusay na paraan. Napakalakas ng mga alipin ng dugo na isinakripisyo sa pool ng dugo. Ang pagpatay sa kanila ay magiging matrebaho at matrebaho. Ang pinakamahusay na paraan ay upang mahanap ang taong kumokontrol sa kanila. Ang pagpatay sa controller ay natural na papatayin ang mga alipin ng dugo na ito. So ano? Tanong ni Yang Yiyo. Kaya dapat nating hanapin ang Shira na kumokontrol sa kanila at papatayin sila, ngunit huwag kang mag-alala. Bagamat maraming mga alipin sa dugo, hindi nila sila masasaktan.
Halatang gustong ubusin ni Shearer ang ating pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Mula sa puntong ito, maaaring walang kumpiyansa si Emperor Zun na harapin tayo. Sinuri ng Rabbit Lord. Tumango si Yang Yian at sinabing, mukhang makatuwiran. Gawin natin ito. Hihilingin ko kay Lao Duan na hanapin ang Shearer na iyon. Huwag kang mag-utos ng walang taro sa oras na ito. Dahil naibigay mo ang unang laban na ito sa iyong nakatatandang kapatid, dapat kang magtiwala sa kanya. Kung may ipapalabas ka sa oras na ito, hindi ba nito sasabihin sa iba na ang iyong nakatatandang kapatid ay hindi kaya? Sabi ni Kuneho sabay pikit ng mata. Yang. Sandaling natigilan si Yian nang marinig iyon. Nag-react siya at sinabing, salamat, Rabbit, sa pagpapaalala sa akin. Sa katunayan, hindi niya naisip ang tungkol sa damdamin ng mga nakatatandang kapatid, at tila palagi siyang ganito. Ang bawat tao'y may pagpapahalaga sa sarili at pagnanais na makilala. Sa mga oras na ito, dapat talaga siyang maniwala na kakayanin ito ng nakakatandang kapatid. Pagkatapos ng lahat, ang head coach, ang nakatatandang kapatid na si Yun Changsheng, ay isang malakas na tao sa antas ng Heavenly Dao Rules, at ang nakatatandang kapatid na lalaki mismo ay isang taong may mahusay na pakiramdam sa pangkalahatang sitwasyon. Kung ikukumpara sa kanya, matagal na niyang nakikita na hindi tama ang mga aliping ito sa dugo. Kung nakikita niya ang problema, malulutas niya ito. Kailangan talaga niyang maniwala sa kakayahan at lakas ng nakatatandang kapatid. Bukod dito, ang anumang paglago ay nangangailangan ng isang presyo. Binibigyang pansin din niya ang buong eksena, lalo na ang kaligtasan ng ilang bata. Kung may panganib sa buhay, gagawa siya ng aksyon sa unang pagkakataon. Sa katunayan, hindi niya kailangang gawin ito sa kanyang sarili. Mayroong higit sa 300 malalakas na lalaki ng Good Heavenly Dao Rules na hindi gumalaw. Ang malalakas na lalaking ito ay nanunood ng labanan sa field. Mayroong kahit isang mataas na antas ng koponan ng Hidaw na pinamumunuan nina Daoer at Xiao Fengwang. Pamilyar na pamilyar sila sa mga anak at disipulo ni Yang Yian, kaya natural silang kumilos. Alam ng lahat na ang kaligtasan ng mga young masters at young ladies na ito ang susi. Tungkol naman sa panganay na kapatid, gaya ng inaasahan ng Rabbit Lord, hindi nagtagal ay narinig niya ang panganay na kapatid na sumisigaw, mapapatay lamang ang mga alipin sa dugo kung sila ay ganap na nawasak, kung hindi, sila ay muling mabubuhay. Ang kanyang boses ay kumalat sa buong lugar, at hindi nagtagal ay natagpuan ang problema at itinuro ang susi. Tumugon ang buong audience, at tumaas ang lakas ng pag-atake ng lahat. Ang mga alipin ng dugo ay binugbog hanggang sa abo, at sa pagkakataong ito sila ay ganap na namatay. Gayunpaman, kakainin nito ang mana ng lahat, at ang bilang ng milyon-milyong mga alipin ng dugo ay masyadong malaki, at ito ay magtatagal ng masyadong mahaba, na palaging magiging masama sa lahat. Naisip din ito ni Yun Changsheng, kaya pagkatapos maipasa ang utos, bigla siyang tumalon, at sa susunod na sandali ay tumalon siya sa malaking blood pool na may plop. Nang makita ni Yang Yian ang kanyang nakatatandang kapatid na tumatalon sa pool ng dugo, agad na sumikip ang kanyang puso. Kung tutusin, medyo nag-aalala pa rin siya sa kanyang nakatatandang kapatid. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng blood pool. Sa pag-iisip nito, marahang tinapik ni Yang Yian ang dugong sanggol na nagtatago sa kanyang likod. Anong problema ni Dad? Matapos gisingin ni Yang Yian ang dugong sanggol, tumalon ito mula sa kanyang likuran at masunarang nagsalita. Daoer, pumunta ka sa blood pool at lihim mong protektahan ang iyong senior uncle. Kung ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib, wala kang dapat gawin. Kung ang iyong senior uncle ay nasa panganib, dapat mo siyang iligtas at huwag hayaan ang iyong senior brother na mahanap ka. Kaya mo ba? Tinapik ni Yang Yian ang ulo ng dugong sanggol at nagtanong. Well, kaya ni Daoer. Paprotektahan ni Daoer ang senior uncle. Ang dugong sanggol ay napakahusay na kumilos. Nakasuot pa rin siya ng nakayapak na pulang bellyband. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang tangkad mula nang lumaki siya ng mga 3 taon. Ang kanyang katawan ay mukhang manipis, ngunit ang kanyang mga mata ay mas masigla kaysa sa dati. Mukha siyang kalmado, parang may sapat na gulang. Sige, mag-ingat ka. Ngumiti si Yang Yian at sinenyasan ang panganay na kapatid na palihim na tinutulungan ang blood baby sa blood pool. Kung ikukumpara sa dignidad ng panganay na kapatid, mas inaalala ni Yang Yian ang personal na kaligtasan ng panganay na kapatid. Kaya naman pinabayaan niya ang blood baby, at sinabihan ang blood baby na huwag kumilos maliban na lang kung talagang kinakailangan at hindi umabot sa life and death situation ang panganay na kapatid. Mas nababatid na niya ngayon ang pagiging espesyal ng blood baby. Siya ay may isang mahusay na pakiramdam sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi mababa ang lakas ng kanyang saradong alagad kaysa sa Diyosa ng kulay. Ngunit nararamdaman din niya na ang kakaibang aura sa katawan ni Daoer ay napakasama, kaya pagkatapos niyang bumalik, hindi niya hinayaang maglinang ng immortalidad ang dugong sanggol. Hinahayaan niya siyang magbasa ng mga libro araw-araw, at nakakita ng maraming libro para basahin niya. Nakakita rin siya ng maraming Earth Buddhist na libro mula sa kanyang mga magulang at ilang babae para basahin ng dugong sanggol.
Ang mga aklat na ito ay pawang mga aklat tungkol sa paglilinang sa sarili at pagtuturo sa mga tao na maging mabait. Ang layunin ay upang maitanim ang konsepto ng kabaitan sa dugong sanggol mula sa murang edad, upang hindi madagdagan ang masamang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa loob ng libong taon ng pag-iisa, ibinigay niya ang dugong sanggol sa kanyang mga magulang upang alagaan, at hiniling sa dalawang matatanda na kunin ang dugong sanggol upang matuto ng wikang panglupa at sundin ang mga turo ng Budismo. Oo naman, pagkatapos ng 1,000 taon, ang masamang aura sa katawan ng dugo ng sanggol ay hindi na kasing lakas ng dati, at ang personalidad ng dugong sanggol ay naging mas tahimik, tulad ng isang maliit na may sapat na gulang, magalang at mabait. Ngunit alam niyang Yiyo na ang batang ito ay masyadong matalino, tulad ng isang demonyo. Ang kanyang lakas ay hindi nalilinang sa loob ng 1,000 taon, ngunit nagbabasa siya ng mga libro araw-araw, ngunit ito ay naging mas malakas. Pero kontrolado niya ang sarili niya. Para kay Yang Yiyo, ito ay isang halo-halong pagpapala. Talagang natatakot siya na baka isang araw ay mawalan ng kontrol ang kanyang huling alagad. Walang paraan, natatakot siya sa kapangyarihan sa katawan ng batang ito. Sa kabutihang palad, sa ngayon, ang pag-unlad ng sanggol sa dugo ay mabuti, at ito ay umuunlad at lumalaki lamang sa direksyon na inaasahan niya. Ang dugong sanggol ay naging isang bahid ng liwanag ng dugo at tahimik na nawala sa pool ng dugo. Sa wakas ay gamaan ang loob ni Yang Yiyo. Naniniwala siya na kasama ang dugong sanggol sa loob, magiging maayos ang nakatatandang kapatid. Nagpatuloy ang labanan sa field, ngunit sa paglipas ng panahon, sa wakas ay may nasugatan. Gayunpaman, si Yang Yiyo ay walang malasakit. Hindi bababa sa walang nasawi sa ngayon. Sa oras na ito, ang Diyosa ng kulay ay tumingin sa direksyon ng pool ng dugo at sinabing dahan-dahan, ano ang problema ng batang iyon? Nakaramdam ako ng masamang kalikasan sa kanya, na naging dahilan upang makaramdam ako ng kaunting takot. Saan mo siya natagpuan? Hindi ko man lang napansin ang kanyang invisibility technique. Nang marinig ang sorpresa sa mga salita ng Diyosa ng kulay, ngumiti si Yang Yiyo at nagsabi, siya ay inilabas mula sa mundo ng mga Diyos, at siya rin ang aking huling disipulo. Ang kanyang pangalan ay Yang Shu daw. Kabanata 3119 ang mga babae ay hindi makatwiran. Siya ay napaka-espesyal. Matapos makinig sa kwento ni Yang Yiyo tungkol sa pinagmula ng dugong sanggol, sinabi ito ni Kaishen Nayanyang. Sa katunayan, ang hitsura ng sanggol na may dugo ay nagulat kay Kaishen Nayanyang. Kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi pa umabot sa rurok, siya rin ay isang semi-sant level na pag-iral. Sa malaking koponan, naglakas loob siyang sabihin na siya ang pangalawa, at marahil walang sinumang maglakas loob na sabihin na siya ang una. Gayunpaman, kahit na sa kanyang paglilinang, hindi niya natuklasan ang pagkakaroon ng dugong sanggol habang nakikipag-chat kay Yang Yiyo sa lahat ng paraan. Kahit na may mataas na antas ng invisibility magic, kumpiyansa si Kaishen Nayanyang na nakikita niya ito, ngunit wala siyang pangunawa sa dugong sanggol. Bukod dito, ang dugong sanggol ay nakahiga sa likod ni Yang Yiyo, ngunit hindi niya ito napansin. Hanggang sa hiniling ni Yang Yiyo ang dugong sanggol na lumabas sa pool ng dugo ay natuklasan ni Kaishen Nayanyang ang pagkakaroon ng dugong sanggol. Sa isang sulyap lang, nabigla siya at sinabing napaka-espesyal nito. Siya ay may malakas na paglilinang. Matapos tingnan ang dugong sanggol, marami siyang nakitang bagay. Laking gulat niya na si Yang Yiyo ay talagang may isang disipulo, at direktang tinanggap siya bilang isang saradong disipulo. Ito ay masyadong espesyal. Inasahan at hindi inaasahan ni Yang Yiyan ang sorpresa ng Diyosa ng kulay. Siya. Ipinaliwanag lamang ang sanhi at bunga sa pagitan niya at ng dugong sanggol at tinanggap siya bilang kanyang huling alagad. Ngunit nakikita niya na ang Diyosa ng kulay ay nagulat sa dugong sanggol, hindi lamang ang mga espesyal na salita na sinabi niya, ngunit higit pa sa isang pagbabago sa kanyang puso. Hindi niya alam kung may nakitang problema ang Diyosa, at kung magiging pessimistic ba siya sa blood baby gaya ng mga lalaking nakapaligid sa kanya noong simula. Kaya nagtanong siya ng pansamantala, ano ang tingin mo sa akin, ang iyong huling alagad? Natatakot ako na walang isa sa isang panahon, hindi, ito ay isang espiritual na nilalang na hindi ililito sa tatlong kaharian, ngunit kung ano ang mangyayari sa hinaharap ay depende sa iyong sariling swerte. Depende ito sa swerte ng dugong sanggol, kalahating demonyo at kalahating Diyos, o sa dugo ng demonyong Shira at sa hindi mabilang na dugo ng mga sinaunang Diyos na pinalapot mula sa langit at lupa. Heart, bakit ako tatanungin? Sabi ni Goddess of Color. Hindi rin ako sigurado, please give me some advice, Goddess. Taos-pusong tanong ni Yang Yiyan. Mahilig siya sa blood baby. Hindi lamang ito ang kanyang responsibilidad bilang kanyang huling alagad, ngunit nakita rin niya mula sa batang ito na makakamit niya ang kaliwanagan. Hindi tulad ng pag-aalala ng lahat na habang patuloy na lumalaki ang dugong sanggol, balang araw ay magiging masamang direksyon ito. Siyempre, ito ang kanyang pagtitiwala sa kanyang alagad bilang isang guro, at ito rin ay isang kinakailangang responsibilidad. Kailangan niyang mag-isip ng ganito. Ngunit kasabay nito, natuklasan din niya ang masamang espiritu sa dugong sanggol. Ito ay hindi lamang masamang espiritu, kundi isang makapangyarihan at walang kap-ares na puwersa, isang makapangyarihang masamang puwersa na umapi sa kanya.
Natatakot din siya na baka isang araw ay hindi masugpo ang masamang puwersa sa katawan ng dugong sanggol, at sa gayon ay mawawala ang oras at espasyo. Sa oras na iyon, ang sanggol na may dugo ay maaaring talagang maging isang hindi nakokontrol na nilalang na hindi niya gusto. Ngunit sa huling pagsusuri, ang pagsilang ng dugong sanggol ay talagang isang napaka-espesyal na pag-iral. Ito ay hindi isang nilalang sa banal na mundo, at hindi rin ito isang shearer sa ikaapat na mundo. Umiral ito sa pagitan ng dalawa. Ito ay talagang napakakakaiba. Actually, wala kang dapat ikabahala. O baka naman may mga buto na ang bata para sugpuin ang kasamaan sa katawan niya. Paano ko ito ilalagay? Ngayon ko lang nakita ang dalawang uri ng lakas ng hininga mula sa kanya. Ang isa ay ang kanyang malakas na kasamaan, at ang isa ay napakahina, ngunit pinipigilan nito ang kasamaan. Ang huli ay lubhang kawili-wili. Ito ay mukhang mahina, ngunit ito ay talagang isang matibay na puwersa, tulad ng tubig ng lahat ng bagay, na sumasaklaw sa lahat ng direksyon, na may kabaitan, pagmamahal, katarungan at katwiran. Ito ay nagkataon na pinipigilan ang kasamaan. Hanggat ito ay umuunlad ng maayos at walang mangyayaring hindi inaasahan, ang kasamaan ay hindi mananaig sa kabutihan, at ang kabutihan ay magpapabagsak sa kasamaan. Mukhang maganda sa sandaling ito, ngunit ang kasamaang iyon ay nagpaparamdam sa akin ng palpitations. Hindi ko masabi kung ano ang mangyayari sa huli. Sa madaling salita, kailangan mo pa ring isaisip ito sa lahat ng oras. Dapat mong alagaang mabuti itong huling alagad. Nararamdaman ko na ang masasamang pag-iisip niya ay napakalakas at hindi mapigilan. Ngunit hanggat siya ay nakaharap sa iyo, ang hindi masupol na masasamang pag-iisip ay magiging tulog. Natatakot ako na wala ng pangalawang tao na makakapagpasunod sa kanya. Talagang malapit na kamag-anak ang tingin sa kanya ng blood baby. Kailangan mong gawin ito ng maayos. Sa tingin ko ay walang magiging problema, ngunit kapag nagkaroon ng problema, ito ay magiging isang malaking problema. Kailangan mo lang malaman ito sa iyong puso. Matapos makinig sa kwento ng Diyosa ng kulay, seryosong tumango si Yang Yiyu at isinulat ito. Sa katunayan, naramdaman at napagmasdan niya ang lahat ng ito. Mas pinapahalagahan niya ang huling disipulong ito kaysa sa iba, ngunit dahil sa sobrang pag-aalala niya ay medyo nalito siya. Ngayong narinig na niya ang mga salita ng Diyosa ng kulay, naayos na niya ang mga pahiwatig sa kanyang isipan. Sa hinaharap, alam niya kung paano turuan ang sanggol na may dugo at huwag hayaan siyang masangkot sa gulo. Salamat sa iyong paggabay, Diyosa. Si Yang Yiyu ay seryosong nagpasalamat sa kanya. Sinong mag-aakalang parang babaeng demonyo pa rin ang Diyosa ng mga kulay noong nakaraang segundo, ngunit sa sumunod na segundo, 180 degrees ang pagbabago ng kanyang ugali. Si Yang Yian, na nanunood, ay ngumiti at nagsabi, tawagan mo akong Kai mula ngayon. Ganito ang tawag mo sa akin noon. Nang marinig ito ni Yang Yian, nagkaroon siya ng goosebumps sa buong katawan niya. Siya. Awkward na umubo at sinabing, Diyosa, pakilinaw na ako si Yang Yian, hindi ang banal na emperador. Huwag kang magkamali. Call me whatever I tell you to call me. Bakit ang dami mong kalokohan? Call me. Aba, nagbabago ang mukha ng babae anumang oras. Kanina lang siyang umingiti ng marahan, pero ngayon ay ibabilang niya ang mukha niya at umungol. Nagulat si Yang sa lahat, at ang kanyang pagnanais na mabuhay ay sumambulat. Mabilis siyang sumigaw, Kai. Stop, why are you calling me so stiffly? Are you just perfunctory to me? Stop calling me. Sa susunod na sandali, si Yang Yian ay nag-ambala ng Diyosa, na halos umungol. Sa sandaling ito, gusto lang sabihin ni Yang Yiu na napakahirap para sa akin. Ganito ang mga babae. Kahit gaano pa siya katanda, parang pagdating sa emosyon, walang dahilan ng mga lalaki. Siyempre, hindi kayang saktan ni Yang Yiu ang malaking tao na ito. Huminga siya ng malalim, ngumiti, at sa pagkakataong ito ginamit niya ang pinakabanayad na tono at sumigaw, Kai. Tama na yan. Okay, tawagan mo ako ng ganito mula ngayon. Ang malaking tao ay sa wakas ay masaya. Naghinala si Yang sa kanyang sarili sa pakikinig kay Ling Yi at pagpunta sa babaeng ito para humingi ng tulong. Marahil ito ay isang pagkakamali. Umiyak siya sa kanyang puso. Ang mga babae ay hindi makatwiran. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, isang dagandong ang tumaas mula sa pool ng dugo. Naputol ng tunog ang pagtatalo ni Yang Yian at Lady Kaishen. Ito ay isang taong may dugo, o isang Shira, na sumugod mula sa pool ng dugo, ngunit dumiretso sa pangalawang kalangitan. Pagkatapos ang isang gintong liwanag ay naging isang matalim na palaso, na biglang lumipad, sa bilis ng kidlat, na pumutok ng malakas at mainit na hininga, at binaril ang Shira na lumilipad palayo. Ungol. Isang hindi makataong dagandong ang narinig, at si Shira, na sumugod sa mga ulap, ay bumulusok pababa at tumpak na nabaril ng palasong ito, at lumabas ang apoy sa kanyang katawan. Boom! Sa sandaling ito, ang pool ng dugo ay sumabog, at nakita ni Yang Yian ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yun Changsheng na lumitaw, nang makita lamang ang bumabagsak na Shira, nang walang anumang reserba, ang banal na liwanag sa kanyang mga kamay ay sumabog,
ang apoy sa kanyang mga kamay ay gumalaw, at sa isang dagandong, direktang inatake niya ang Shira, at ang Shira ay direktang dinurog ng nakatatandang kapatid na si Yun Changsheng. Kailan? Nakita niya ito, labis na ikinatuwa ni Yang Yian na nakita ng nakatatandang kapatid kung paano hanapin ang kahinaan ni Shira. Ang pag-atake ay isang pamatay na hakbang, hindi nagbibigay ng pagkakataon kay Shira. Walang alinlangan na ang nakatatandang kapatid na lalaki ay may mataas na kamay sa pool ng dugo noon, at ang bawat palaso ay ang kanyang buhay na palaso, na direktang nagtulak kay Shira palabas ng dagat ng dugo, at ang huling galaw ay nagwasak sa lupa. Ito ay hindi isang malaking Shira. Nararamdaman ni Yang Yian na siya ay kasing lakas ng nakatatandang kapatid, ngunit siya ay pinatay ng nakatatandang kapatid pagkatapos ng lahat, na hindi masama. Matapos ang Shira na kumokontrol sa mga alipin ng dugo, ang mga alipin ng dugo ay nawalan ng kontrol, at lahat ay nahulog sa lupa, nawala ng anumang hininga, at lahat ay namatay. Ngunit alam ni Yang Yian na kung hindi mawawasak ang blood pool na ito, hanggat may iba pang Shira na lumitaw, ang mga blood slave na ito ay isisilang pa rin sa blood pool. Sa pag-iisip nito, dahan-dahan niyang sinabi, "Daor, sirain ang pool ng dugo." Natural na naramdaman niya na ang sanggol na may dugo ay nasa pool pa rin ng dugo, at para sa sanggol na may dugo, ang pagsira sa mga pool na ito ng dugo ay isang piraso ng cake. Gudungdong. Nang matapos magsalita si Yang Yian, bumubula ang buong blood pool. Dahil dito, nagbago ng husto ang mukha ni Yun Changsheng, at naisip niyang may mga Shira na lumitaw sa pool ng dugo. Nagmamadaling sinabi ni Yang Yian, "Huwag kang mag-alala, nakatatandang kapatid, itinapon mo lang ang lahat ng nahulog na alipin ng dugo sa pool ng dugo." Kabanata 3120 Ang sanggol na dugo ay nakatanggap ng mga regalo at mga tawag para sa tulong. Para sa mga tao, alam ni Yun Changsheng na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay nasa dalawang magkaibang antas ng mga magsasaka. Nang marinig niyang magsalita ang kanyang nakababatang kapatid, inutusan ni Yun Changsheng ang lahat ng mga alipin ng dugo na itapon sa pool ng dugo nang hindi nag-iisip. Anyway, para sa kanya, bagamat malayo ang cultivation level sa pagitan niya at ng kanyang junior brother, ang relasyon ng magkapatid ay hindi pa nahiwalay mula noong nagkita sila noong huling pagkakataon, ngunit naging mas mabuti. Pagkabalik, sinabihan din siya ng master, ang kanyang pangalawang nakababatang kapatid na si Xing Chenzi, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Jizik siya na tulungan ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi dapat tamad ang mga makakayanan ng trabaho. Kung mapagkakatiwalaan siya ng junior brother ng 100%. Kaya't nanalo siya sa unang laban, ngunit hindi niya pinagdudahan ang utos ni Yang Yian, at ginawa lang ito. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga alipin ng dugo ay itinapon sa malaking pool ng dugo. Ang bumubulusok na bahagi sa pool ng dugo ay palaki ng palaki, tulad ng isang kalamidad na nasunog, at ang pool ng dugo sa loob ay nagsimulang sumangga. Napakalakas ng ambon ng dugo na walang makikita sa isang sandali. Isang eksenang parang makapal na usok ang lumitaw. Pagkaraan ng ilang minuto, isang ilaw ng dugo ang lumabas at dumiretso kay Yang Yian. Naisip ni Yun Changsheng, na nagmamasid sa pool ng dugo, na may nagbago sa pool ng dugo, at may lumitaw na ilang Shira, at talagang dumiretso sa junior brother. Siya. Agad na nag-aalalang sinabi, "Little junior brother, mag-ingat ka." Habang sumisigaw na nagpapaalala sa kanya, bigla siyang tumalon at hinabol ang ilaw ng dugo. Sa katunayan, naramdaman ni Yun Changsheng ang napakalakas na aura. Alam niyang maabutin man niya ang ilaw ng dugo, malamang ay wala siyang lakas para pigilan iyon. Ngunit bilang panganay na kapatid, halos likas na naisip ni Yun Changsheng na habulin ito ng hindi nag-iisip, dahil nag-aalala siya sa nakababatang kapatid na si Yang Yian. Mabilis na nag-react si Yang Yian at nagsabi, "Kuya, isa kami sa iyo." Sa oras na ito, ang nagmamadaling lumabas sa pool ng dugo ay natural na ang sanggol na may dugo, ngunit para sa panganay na kapatid, hindi pa siya nakakita ng sanggol na may dugo. Kasalanan din niya ito. Mula nang ibalik niya ang dugong sanggol mula sa God's domain, siya ay nag-iisa at ibinigay ang dugong sanggol sa kanyang mga magulang upang pag-aralan ang Budismo at pag-aralan ang iba't ibang mga libro. Hindi pa siya lumalabas para makita ang ibang tao. Siyempre, alam ni Yang Yian ang sitwasyon ng Blood Baby at hindi niya hinayaang pumunta ang Blood Baby para makita ang ibang tao, kasama ang panganay na kapatid, kaya hindi alam ng panganay na kapatid kung bakit at natural na inisip na may malaking nangyari sa blood pool. Hinabol niya ito nang walang pag-aalinlangan. Sobrang naantig nito si Yang Yian. Walang pag-iisip na tumakbo ang panganay sa kanya at agad na nagsalita para hindi masaktan ng Blood Baby ang panganay na kapatid. Nang marinig ito ni Yun Changsheng, natigilan siya saglit, ngunit nakahinga rin siya ng maluwag. Sa oras na ito, iwinagayway ni Yang Yian ang kanyang kamay at hinayaang ang dugong sanggol at ang panganay na kapatid na lalaki ay sunod-sunod na humakbang sa Lotus Platform. Sino ito, Kuya Junior? Sa wakas ay nakita ni Yun Changsheng na ang pulang ilaw ay nahulog sa tabi ni Yang Yian at naging isang 3 taong gulang na bata. Halatang kilala niya ang nakababatang kapatid. Bagamat ang Blood Baby ay ipinadala noon ni Yang Yian sa Blood Sea para lihim na alagaan ang panganay na kapatid, hindi pa rin mahanap ng panganay na kapatid ang kakayahan ng Blood Baby, kaya't hindi pa nagkita ang dalawa. Nagmamadaling pinakilala siya ni Yang Yian, "Big Brother, hayaan mo akong ipakilala sa iyo."
Ang batang ito ay ang huling disipulo ko sa God's Realm. Ang pangalan niya ay Yang Shu daw. Pumunta lang siya para lutisin ang problema sa blood pool. Pagkabalik, nag-iisa ako at wala akong oras para ipakilala siya sa lahat. Pagkatapos nito, sinabi niya sa sanggol na may dugo, Dower, ito ang iyong amo na tiyuhin. Lumapit ka at yumuko sa kanya. Nang marinig ito, lumuhad ang dugong sanggol sa harap ni Yun Changsheng, yumuko kay Yun Changsheng, at sinabi sa boses ng sanggol, binabati ni Dower si Master Uncle. Halos matigilan si Yun Changsheng, ngunit naintindihan din niya ito. Mabilis niyang tinulungan ang dugong sanggol na bumangon at sinabing, magandang bata, bumangon ka kaagad. Hindi ko inasahan na ang nakababatang kapatid na lalaki ay talagang tumanggap ng isang huling disipulo. Sa ganitong paraan, ang kakaibang batang ito na nagngangalang Yang Shu daw ay isa pa ring mahalagang disipulo ng kanilang angkan. Siyempre, ayon sa paghatol ni Yun Changsheng, ang kanilang lahi ay palaging nagsisimula mula kay Master Yun Changxi. Salamat po, Master Uncle. Ang dugong sanggol ay palaging magiging napakahusay na pag-uugali hanggat si Yang Yiyo ay nasa paligid. Talagang magaling si Dower. Si Master Uncle ay hindi katulad ng iyong Panginoon. Wala siyang maibibigay sa iyo na mabubuting bagay. Ito ang ilang mga banal na bunga na naranasan ni Master Uncle noong naglalakbay sa God Realm. Ibibigay ko ito sa iyo upang matugunan ang iyong mga pagnanasa. Kunin ang mga ito bilang regalo para makilala ka. Si Yun Changsheng ay isang mas tradisyonal na tao. Bilang Master Uncle, si Yang Shu daw ay nakipagkawtaw sa kanya, kaya natural na kailangan niyang bigyan siya ng ilang mga regalo para makilala ka. Bagamat ang mga ito ay ilang mga banal na prutas, kumislap ang mga mata ni Yang Yiyo matapos makita ang mga ito. Ang mga banal na bunga na kinuha ng pinakamatandang kapatid na lalaki ay higit sa 10, at hindi sila masama. Lahat sila ay top grade. Bagamat ang dugong sanggol ay makapangyarihan at may talento, siya ay bata pa rin pagkatapos ng lahat, at hindi siya kumain ng anumang mga banal na prutas. Tiningnan niya ang mga banal na prutas na ito at nilunok ang kanyang laway, ngunit hindi siya nagkusa na kunin ang mga ito. Sa halip, tumingin siya kay Yang Yiyo, na kanyang amo. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo dito. Alam ni Dower ang kagandahang asal, na nagpapakita na ang pag-aaral ng bata sa nakalipas na 1,000 taon ay hindi walang kabuluhan. Alam niyang humihingi siya ng opinyon. Tumawa siya, ito ay regalo mula sa iyong Panginoong tiyuhin, mangyaring tanggapin ito. Agad na natuwa si Xiaoying at nagpasalamat kay Yun Changsheng, salamat, Master Uncle. Nang matapos siya, nagsasalita, higit sa 100 ng mga banal na prutas ay nasa kanyang mga kamay. Hindi niya mahawakan ang mga ito gamit ang 2 kamay, kaya ginamit niya ang kanyang magic power para hawakan ang mga ito. Napaka-cute niyang tingnan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at lumunok ng isa na may nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Sa oras na ito, ang Diyosa ng mga kulay, na humipo sa kanya, sa wakas ay humakbang pasulong at nagsabi, Diyosa Dower, bibigyan kita ng isang imbakan na magic tool, na maaaring maglaman ng mga banal na bungang ito. Bago niya nalaman, ang Goddess of Colors ay naglabas ng magic tool na parang longevity lock ng 7 kulay na glazed glass at iniabot ito kay Xiaoying. Tumalon ang talukap ng mata ni Yang Yiyo. Hindi alam ng iba, ngunit nararamdaman niya na ang magic tool na kinuha ng Goddess of Colors ay hindi isang ordinaryong bagay, ngunit hindi ito isang simpleng storage magic tool. Pakiramdam niya ay may mga nakaukit din na defensive inscriptions dito. Malinaw na ito ay isang magandang bagay. Lumapit ang Goddess of Colors para magbigay ng isang bagay sa kanyang munting apprentice, na talagang hindi inaasahan para kay Yang Yiyo. Tatay. Hindi pa rin alam ni Xiaoying kung paano tatawaging master si Yang Yiyo, ngunit tinawag pa rin siyang tatay. Nang makita ang magic weapon na ibinigay ng Goddess of Colors, tumingin siya kay Yang Yiyo. Well, dahil ito ay regalo mula sa Goddess of Colors, tatanggapin ito ni Dower at salamat, Goddess. Si Yang Yiyo ay natural na hindi at nang ahas na hindi masaktan ang mukha ng malaking Diyosang ito. Oh, salamat, Diyosa. Si Xiaoying ay maganda ang ugali gaya ng dati, at yumuko sa Diyosa ng mga kulay upang pasalamatan siya. Gayunpaman, hindi nasisiyahan ng Goddess of Colors sa address ni Dower at sinabing, haha, Little Dower, bumangon ka, tandaan mong tawagin akong asawa ni Master sa hinaharap, hindi Goddess, naiintindihan mo ba? Oo, asawa ni Master, Dower, ilang beses. Napakahusay na sagot ni Dower, at pinalitan ang kanyang pangalan ng asawa ni Master. Ito ay nagpahiya kay Mr. Yang. Tiningnan ni Yun Changsheng sina Lady Kaishen at Yang Yiyan sa kakaibang paraan. Alam niya lamang ang pagkakaroon ng Lady Kaishen, ngunit hindi siya pamilyar sa kanya. Masasabi pa nga na ito ang unang beses na nagkita sila. Hindi niya akalain na isa pa pala ito sa mga kagandahan ng junior niyang kapatid. Wala siyang maitutulong. Ngunit tumalikod at binati ang ginang na ang cultivation ay napakataas na hindi niya maramdaman ang kahit kititing na aura, nakita siya ni Yun Changsheng. Nakita siya. Nang dumating ang mga salita sa kanyang mga labi, hindi alam ni Yun Changsheng kung paano siya babatiin. Matatawag kaya niyang senior ang babaeng ito. Hindi ito nararapat. Dapat niyang tawaging hipag ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki, at dapat niyang batiin ito ng pabalik-balik. Ngunit,
Napakataas ng cultivation ni Lady Kaishen, at naramdaman ni Yun Changsheng na hindi nararapat na tawagin ang kanyang senior o sister-in-law. Saglit siyang natigilan at hindi alam kung paano siya babatiin. Sa oras na ito, hindi niya inaasahan na si Lady Kaishen ay ngumiti ng mapagbigay at sinabing, nakita ni Kaishen si senior brother. Katumbas ito ng pagtatakda ng tono. Si Lady Kaishen ay katumbas ng direktang pagsasabi kay Yun Changsheng na ako ay babae ni Yang Yian. Mabilis na nag-react si Yun Changsheng at naikuyom ang kanyang mga kamao, masyadong magalang si sister-in-law. Big brother, iyan ang. Gustong magpaliwanag ni Yang Yian, ngunit naramdaman niya ang pamatay na hangarin sa mga mata ng Diyosa ng mga kulay. Agad siyang napatigil sa pagsasalita. Kitang-kita niya na ang ginang na ito ay nasisiyahang tawaging hipag at asawa ng amo. Hindi ko kayang masaktan siya. Hindi ko nasasabihin, mamaya ko na lang ipapaliwanag. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga hindi dumating ang mga junior at senior na babae sa mga kababaihan, kung hindi ay magiging masigla ngayon. Pawis na pawis ang iniisip niya. Tanging sina Zexang, Meijia at Kier, tatlong makapangyarihan, ang dumating ngayon. Yung iba hindi dumating. Sa kabutihang palad, pinagsama ni Meijia sina Zexang, Kier at Xiao Fengwang at hindi na natili sa Lotus Throne. Kung hindi, siguradong hindi siya magkakaroon ng madaling panahon sa Goddess of Colors. Gayunpaman, kung anuman ang inaalala ko ay nangyari. Junior brother, tinanggap mo talaga ang isang disipulo nang hindi sinasabi sa amin. Ang pangalawang nakatatandang kapatid na si Xingchenzi ang lumipad. Sa likod ni Xingchenzi ay isang malaking grupo ng mga tao. Sa katunayan, mayroong ilang mga alagad at mga bata. Ang punto ay nakita ni Yang Yiu sina Meijia, Zexang, Kier at ang dalawa pa. Oh, at nandoon din si Medusa. Sabay-sabay silang sumugod sa loob. Tila narinig na nilang ipinakilala niya ang Blood Infant sa panganay na nakatatandang kapatid noon. Ngayon siya ay higit na nag-aalala kung si Kaishen Nanyang, kasama ang kanyang egoistic na personalidad, ay tititigan ng ilang babae at magsisimula ng isang drama. Ang iniisip pa lang niya ay sumasakit na ang ulo niya. Anong klaseng bagay ito? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.